KN. Hello mga master at mga lodi. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog translator, Andy Dors. Ika-33 na episode ng The Invincible. Hindi magagapi. Kabanata 321 hanggang 330. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela, Kabanata 321. Muling nilabanan si Zhao Chen. Tahimik na nakinig si Huang Xiaolong kay Li Qieping ng Snow Dragon City at ng iba pa na mapang-uyam na mga komento sa di kalayuan na may matinong paraan. Habang ang ekspresyon ni Zhao Chen ay naging malungkot habang pinagmamasdan si Huang Xiaolong, hindi niya pinalampas ang mga pahayag na nagmumula sa panig ni Li Qieping. Mas alam niya ang lakas ni Huang Xiaolong kaysa sino man dito. Hinayaan niyang makatakas si Huang Xiaolong sa huling pagkakataon, kaya kahit anong mangyari, hindi niya dapat payagan si Huang Xiaolong na makatakas sa pangalawang pagkakataon, kung hindi, sa harap ni Li Qieping at ng iba pang mga henyo, lahat ng mukha niya ay mawawala. Lumakas ang momentum ni Zhao Chen habang pinaliit niya ang distansya, mamalot kay Huang Xiaolong ang mabigat na presyon. Napansin ni Li Qieping, Wang Lin, at Guo Dahui, na nagbibiruan sa kanilang mga sarili, na may kakaiba sa kapaligiran, ang kanilang casual na pananalita ay naguunahan, na nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Nakita ng bawat isa ang kanilang sariling pagkalito na naaninag mula sa ekspresyon ng iba. Malinaw, wala ni isa sa kanila ang nakaintindi kung bakit kumilos si Zhao Chen na parang kaharap niya ang isang malaking kaaway. Hindi ba siya ay isang maliit na picklet si Yantian 10th Order Kid? Palihim na umiling si Li Qieping, kailangan ba niyang magmukhang seryoso? Nang maisip ni Li Qieping at ng iba pa na nagmalabi si Zhao Chen, bumangon ang asul na apoy mula sa katawan ni Zhao Chen, nagsasayaw ng ligaw habang ang isang napakalaking asul na ibon na may dalawang ulo ay lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ang dalawang ulo na asul na ibong ito ay ang pinakamataas na baitang 12 martial spirit ni Zhao Chen, two-headed blue flamebird. Nang makitang talagang tinawag ni Zhao Chen ang kanyang martial spirit para harapin ang pinakamataas na late si Yantian 10th Order, labis na namangha sina Li Qieping, Wang Lin, Guo Dahui, at ang iba pa sa square. Gayunpaman, hindi ito nagtapos doon. Sa susunod na sandali, ang asul na apoy na bumabalot kay Zhao Chen ay kumislap ng maliwanag at ang mga layer ng asul na kulay na balahibo ay tumakip sa kanyang katawan na parang armor. Tagilid ng kanyang mga braso, ang malabakal na asul na mga spike na balahibo ay nakatayo sa mga dulo. Hindi lang tinawag ni Zhao Chen ang kanyang martial spirit, pati kaluluwa niya ay nagbago. Lumukat ang mga mata ni Li Qieping, Wang Lin, at Guo Dahui sa gulat. Tapat na para sa kanila ang pakikitungo ni Zhao Chen sa bata ng personal, ngunit ngayon, bago pa man gumawa ng unang hakbang si Zhao Chen, ipinatawag niya ang kanyang martial spirit at nagbago ang kaluluwa. Ang isang Saint Realm expert na pumatay sa isang Yantian warrior ay isang pinky racing effort lang, kailan ba naisip ang mag-soul transform? Habang ang mga disipulo ng Snow Dragon City, Saber Imperial City, at Green Ghost City ay nabigla pa rin sa mga aksyon ni Zhao Chen, isa pang pagsabog ng nakakasilaw na liwanag ang sumilay mula sa katawan ni Zhao Chen nang lumitaw ang isang malaking asul na parang abyssal na kuweba. Kalawakan ng Saint Realm. Halos lahat ay nagbulalas, nabigla. Napalitan ng hindi maipaliwanag na tingin ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Si Zhao Chen ay pumunta pa sa Saint Realm Space. Kung alam lang nila na nagawa ni Huang Xiaolong na tumakas mula sa kamay ni Zhao Chen noong huling beses kahit na tinawag niya ang kanyang Saint Realm Space, ano ang iisipin nila? Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang makakaalam o nakakaintindi kung bakit masyadong kumilos si Zhao Chen hanggang sa tawagin ang espasyo ng Saint Realm. Lahat sila ay inilipat ang kanilang curious na mga mata kay Huang Xiaolong, ngunit hindi nila makita kung ano ang napaka-espesyal nitong picklet si Yantian 10th Order Lang Qiangman na magtutulak kay Zhao Chen sa ganitong lawak. Sa oras na ito inilunsad ni Zhao Chen ang pag-ataking ito. Umuungol, itinulak ng kanyang palad ang asul na apoy na espasyo at ito ay bumubulusok sa langit na nagmumula sa nakakapasong mga alon ng init na bomb alot kay Huang Xiaolong. Huang Xiaolong,
narito na ang iyong kamatayan. Tumabog ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Zhao Chen. Sa pagkakataong ito, gusto niyang kitilin ang buhay ni Huang Xiaolong sa isang pag-atake. Para mahugasan ang kanyang kahihiyan. Tulad ng naunang panahon, bago pa man lumapit sa kanya ang nakakapasong heatwave, naramdaman na ni Huang Xiaolong na para siyang masusunog sa kawalan, gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Huang Xiaolong. Ang pagnanais na makipaglaban ay sumayaw ng maliwanag sa kanyang maitim na mga mag-aaral na parang apoy, siya ay nagbagong anyo sa Ozure Physique, ang Wings of Demon ay lumawak ng husto. Nang hindi tinatawag ang kanyang martial spirit o kaluluwang nagbabago, ang dalawang palad ni Huang Xiaolong ay hamampas pasulong. Lupang Buddha Palm. Isa-isa, ang mga estatwa ng Buddha ay lumitaw mula sa lupa, lumilipad sa kalangitan sa nakasisilaw na liwanag ng Buddha. Ang mga estatwa ng Buddha na ito ay iba sa nakaraan, ang bawat estatwa ng Buddha ay nababalot ng malalakas na apoy na tila nanag sa asol na apoy mula sa espasyo ng Saint Realm ni Zhao Chen. Pinasag ang nakakapasong init na alon ni Zhao Chen, ang mga estatwa ng Buddha ay sumulong patungo sa asol na apoy ni Zhao Chen. Ang apoy na bumabalot sa mga estatwa ng Buddha ay ang tunay na essence fire ni Huang Xiaolong. Pinagsama ni Huang Xiaolong ang kanyang tunay na essence fire sa Earthen Buddha Palm, nagdagdag ng balabal ng apoy sa paligid ng mga estatwa na parang mga avatar ng Fire Buddha. Boom! Ang Earthen Buddha Palm ni Huang Xiaolong ay bumangga sa asol na apoy ni Zhao Chen mula sa kanyang Saint Realm space. Ang hangin ay yumanig sa isang volley ng mga putok at maging ang parisukat na sahig ay yumanig ng malakas. Ang Steward Wing at ang iba pang mga nasasakupan na nakapaligid kay Huang Xiaolong ay napaatras mula sa shockwave, maging ang higanting multo na si Feng Yang ay pinilit na tumabi. Naramdaman ni Li Keping, Wang Lin, at iba pa ang nakakasilaw na banggaan, at sa sumunod na segundo, pinanood nila ang pag-atake ni Huang Xiaolong gamit ang Earthen Buddha Palm, ang maraming apoy na estatwa ng Buddha na bumabagsak sa dagat ng asol na apoy at bumangga sa kaharian ni Zhao Chen. Space. Naramdaman ni Zhao Chen na parang bumagsak ang isang mabigat na bundok sa kanyang Saint Realm space, na naging sanhi ng matinding pagyanig nito. Ang asol na apoy ay nagkalat habang si Zhao Chen ay pilit na itinulak pabalik. Ang nakakapasong alon ng init ay kumalat na nananatili sa hangin ng mahabang panahon. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumagsak sa plaza. Halos lumuwa ang mga mata ni Li Keping, Wang Lin, at Guo Dahui sa kanilang mga socket habang nakatitig sila kay Zhao Chen na paatras si Zhao Chen. Ako. Imposible. Pinilit talaga ng isang siyantiya na bumalik ang isang Saint Realm expert. Ang isang Saint Realm expert na gumamit sa kanyang Saint Realm space ay talagang nabigo na pumatay ng isang siyantiyan. Sa pagpapatotoo sa gayong nakakagulat na pagkakasunod-sunod, walang naroroon ang nakapag-react kaagad. Sa kabila ng matagumpay na pagtatiboy kay Zhao Chen, napaatras din si Huang Xiaolong mula sa epekto. Sa hitsura, tila pantay na lumaban ang dalawa, ni hindi nakakuha ng kalamangan sa isa, ngunit lahat sila ay may kamalayan sa kaibuturan, kung sino ang mas malakas at kung sino ang mas mahina. Hindi lang nagbago ang kaluluwa ni Zhao Chen, ginamit pa niya ang trump card ng Saint Realm Warriors, ang Saint Realm Space, kung saan hindi nagbago ang anyo ni Huang Xiaolong. Li Keping, Wang Lin, at ang iba pa ay kinuha ang kanilang mga tingin mula kay Zhao Chen, sa halip ay tumingin kay Huang Xiaolong. Bawat isa sa kanila ay lihim na humugat ng matalim na paghinga. Paano kung mag-transform ang kaluluwa ni Huang Xiaolong, hindi ba't hindi direktang ipinakita niyo na mas malakas si Huang Xiaolong kaysa kay Zhao Chen? Ang isang Siantian warrior ay mas malakas kaysa sa isang Saint Realm expert. Ito ay kabaliwan. Ang mundo ay naging baliw. Ang isang Siantian ay mas malakas kaysa sa isang kaharian ng santo. Ikaw talaga. Baka sa galit ang mukha ni Zhao Chen nang mapatatag niya ang sarili. Magkahalong galit ang hindi maikakailang pagkabigla habang nakatitig siya kay Huang Xiaolong. Sa palitan kanina, nalaman niya na ang kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong ay tumaas ng husto kumpara noong panahong iyon sa City of Myriad Gods. Si Huang Xiaolong ay hindi nag-abala kay Li Keping at sa mga ekspresyon ng iba na nakadirekta sa kanya. Malamig siyang tumingin kay Zhao Chen,
Zhao Chen, sa lungsod ng Myriad Gods sinabi mo na liliwanagan mo ako sa pagitan ng Xiantian at Saint Realm. Ito ba ang puwang na tinutukoy mo? Tili Qieping at ang iba pa ay muling nabigla sa mensaheng ipinahayag ni Huang Xiaolong. Mula sa mga salita ni Huang Xiaolong, ipinahiwatig nito na sila ni Zhao Chen ay naglaban noon sa lungsod ng Myriad Gods. Iniisip nila kung ano ang kinahinatnan ng labanang iyon. Pagkatapos, naalala nila ang isang chismis na lumaganap nitong mga nakaraang araw. Maraming tao ang nagsasabi na ang ilang walang ingat na Saint Realm expert ay nasaktan si Zhao Chen sa City of Myriad Gods ilang araw na ang nakakaraan, pagkatapos ay pinaglaban ito ni Zhao Chen at ng Saint Realm expert na iyon. Tulungsod at ang taong iyon ay natalo ni Zhao Chen at tumakas sa kahihiyan. Maaaring ito ay dapat na. Ang taong nakipag-away kay Zhao Chen sa City of Myriad Gods ay dapat itong lalaking itim ang buhok, hindi isang walang ingat na Saint Realm expert, kundi isang piklate Xiantian 10th Order. Ngunit muli, walang ideya sina Li Qieping, Wang Lin, at Guo Dahui na noong panahong iyon si Huang Xiaolong ay nasa kalagitnaan pa rin ng Xiantian 10th Order. Nakita ni Zhao Chen ang pangungutya sa mga salita ni Huang Xiaolong, isang pulang pamumula ang gumapang mula sa kanyang leeg patungo sa kanyang mukha. Si Zhao Chen ay sumigaw sa galit, ang kanyang silhwete ay lumabo, na sumuntok kay Huang Xiaolong. Starburst Feast. Ang mga asul na apoy ay sumabog na parang isang nasusunog na meteor, na sumasabog sa harap ni Huang Xiaolong. Umisi si Huang Xiaolong habang pinapanood niya ito, ang kanyang mga palad ay maayos na hamampas pasulong, na nagpapadala ng mga bilog ng gintong singsing na lumalawak. God-binding palm. Bago ang nagtatakang mga tingin ni Li Qieping at ng iba pang mga tao sa paligid, ang tila sumasabog na asul na apoy ay nagyelo sa himpapawid ilang zang ang layo mula sa Huang Xiaolong. Tinamsam ni Huang Xiaolong ang agwat ng oras, lumundag siya at dalawang mar-eagle na dragon na umuungal ang nagbigay ng langit at lupa, nang lumitaw ang isang itim at isang asul na primordial na divine dragon, na umiikot sa katawan ni Huang Xiaolong. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 322. Ang lakas ng giant ghost Penyang. Taglay ni Huang Xiaolong ang kapaligiran ng isang sinaunang primordial na banal na dragon na may lakas ng dragon na umaagos mula sa kanyang katawan, na tumusok sa Nine Heavens. Tili Qieping at ang iba pa ay nanonood ng may mga panga na nakatitig sa eksena sa harapan nila, lalo na ang nakasisilaw na itim at asul na mga dragon na paikot-ikot sa Huang Xiaolong. Kambal na dragon na martial spirit. May parang asul na dragon na martial spirit dito sa langit at lupa. Ang lahat ay natigilan sa kanilang mga espiritong bato. Habang ang lahat ay gulat na gulat pa rin, ang mga coruscating lights ng itim at asul ay kumikislap, ang kaluluwa ni Huang Xiaolong ay nagbago sa isang iglap kasama ang kambal na dragon na martial spirit. Ang kumikinang na itim at asul na kaliskis ng dragon ay tumakip sa katawan ni Huang Xiaolong, ang matulis na masasamang buto ay nakahanay sa kahabaan ng kanyang mga braso. Nawala si Huang Xiaolong sa isang malabo, ang dalawang kamay ay nabuo sa mga kamao, pumutok sa direksyon ni Zhao Chen. Napuno ng hindi nasasalat na mga imprint ng kamao ang hangin, na nakaharang sa kalangitan, misteryoso at malalim. Mahusay na Void Divine Feast. Sumikip ang mukha ni Zhao Chen, sumasalubong ang kanyang dalawang kamao sa isang harapang banggaan. Nang tumama ang mga kamao ni Zhao Chen, maraming malalaking kamao ng asul na apoy ang umikot pasulong sa mabilis na bilis, tulad ng isang bola, na tumagos sa kalawakan. Narinig ng ilang matalas na tainga ang bulalas ni Zhao Chen, sina Li Qieping, Wang Lin, at ang iba pa ay hindi kumikislap sa pag-atake ni Huang Xiaolong. Mahusay na Void Divine Feast. Ang maalamat na Great Void Divine Feast. Sa segundong iyon, ang Great Void Divine Fist ni Huang Xiaolong at ang umiikot na asul na apoy na kamao ni Zhao Chen ay bumangga sa isa't isa sa himpapawid, na nagdulot ng isang dumadagindong na sunod-sunod na pagsabog, nagpaulan ng apoy sa plaza. Isang malakas na rebound force ang nagtulak kay Zhao Chen na sumuray-suray pabalik ng higit sa isang beses. Tumabi si Huang Xiaolong, muling lumitaw kasama ang Eminent Holiness Halberd sa kanyang mga kamay.
Ang isang indayog ay nagbunga ng mabangis na twister na lumalawak na parang mga alon, patong-patong. Paghuhugas ng mga bundok, pag-flipping ng dagat. Natarante si Zhao Chen, naglabas ng Starburst Fist, at kasabay nito, ginamit niya ang espasyo ng Saint Realm para harangan ang pag-atake. Ang lupa ay yumanig na parang magpapalipat-lipat ng lugar kasama ng langit. Samipot si Huang Xiaolong sa himpapawid, ang mahabang halberd sa kanyang mga kamay ay patuloy na umiikot na katulad ng isang dragon na tumatalon palabas mula sa dagat, diretsyong tinutulak si Zhao Chen. Ang Eminent Holiness Halberd ay nagsagawa ng sunod-sunod na pag-atake sa mabilis na bilis, napakabilis nito na kahit si Li Qieping at ang iba pa ay halos hindi makasunod sa kanyang bilis. Si Zhao Chen ay patuloy na itinumba at itinulak pabalik sa labanan. Ang mga pag-atake ni Huang Xiaolong ay patuloy na umulan tulad ng isang agos, at nakita ni Li Qieping na si Zhao Chen ay tanging makakapagtanggol, halos hindi na magkaroon ng pagkakataong makabawi. Napagtanto din ni Zhao Chen kung gaano siya ka-awkward at disadvantage at isang pangit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Isang Saint Realm expert talaga ang nakipagbugbog sa isang Siantia na wala man lang kapangyarihan na lumaban kahit kaunti. Bukod dito, kung hindi dahil sa pag-iral ng kanyang Saint Realm space na humaharang sa mga pag-atake ni Huang Xiaolong, natalo na siya. Sa pagtitiis ng higit sa isang dosenang mabilis na pag-atake mula kay Huang Xiaolong, si Zhao Chen ay nagalit na napilitang pumunta sa isang sulok. Ganap na kontrol. Si Zhao Chen ay sumisigaw habang siya ay umaatres, ang surging battle chi na nakabalot sa kanyang mga palad, nakatutok kay Huang Xiaolong. Naramdaman ni Huang Xiaolong na parang ang bawat bakas ng enerhiya sa paligid ay naglaho, na parang lahat ay nababalot ng vacuum. Ang mga bundok sa paligid ng perimeter ay nagmula sa mabibigat na presyon na nagkulong sa kanya sa hangin, kaya hindi siya makagalaw. Ito ang ganap na kontrol ng isang Saint Realm expert sa kalawakan. Ang pagpasok sa teritoryo ng Saint Realm ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng tiyak na pag-unawa sa batas ng kalawakan, na nagpapahintulot sa kanila na manipulahin at kontrolin ang espasyo sa loob ng isang limitadong lugar. Ang tanging downside ay na ito ay kumonsumo ng isang malaking halaga ng espiritual na puwersa at labanan chi upang gumanap, kaya maliban kung ito ay talagang kinakailangan, karamihan sa mga eksperto sa Saint Realm ay hindi gagamit ng pamamaraang ito. Si Zhao Chen ay mukhang mabangis nang makita si Huang Xiaolong na nakagapos sa hangin. Isang mahabang espada ang nagmaterial sa kanyang pagkakahawak. Isang mahabang espada na may haba na karaniwang nasa hustong gulang, ang katawan nito ay pulang-pula, na nakasulat sa talim nito ay ang diagram ng isang dragon na apoy. Mamatay ka na. Si Zhao Chen ay umungal sa galit. Ang Fire Dragon Longsword ay tumago sa kalawakan diretso sa Huang Xiaolong. Nang malapit nang tumusok ang dulo ng longsword sa puso ni Huang Xiaolong, isang nakasisilaw na liwanag ang bumungad sa katawan ni Huang Xiaolong, na sinamahan ng nakakatakot na enerhiya. Sa isang maliit na pag-iling, lumuwag ang batas sa kalawakan na humawak kay Huang Xiaolong. Nawala si Huang Xiaolong sa lugar, ngunit ang mahabang espada ng Fire Dragon ni Zhao Chen ay nakapag-iwan ng linya ng pulang dugo sa kanyang tadyang. Si Zhao Chen ay natulala, nagulat sa kaibuturan. Si Huang Xiaolong ay nakalaya mula sa kanyang batas sa kalawakan na absolute control na pagmamanipula. Habang nabigla pa rin siya, lumipad ang dalawang matalim na blade lights patungo kay Zhao Chen at umiwas siya sa huling sandali sa gulat. Z. Matalim na ingay ang tumunog habang ang mga ilaw ng blade ay tumatama sa mga gilid ng kanyang robot. Ang sakit ay kumalat mula sa baywang ni Zhao Chen sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Tumalon si Zhao Chen pabalik ng malayo bago tumayo. Ang kanyang kaliwang kamay ay dumampi sa sugat sa kanyang baywang, sariwang dugo ang nagpinta sa kanyang palad na pula, dalawang hiwa hanggang buto ang dumaan sa kanyang likod. Naramdaman ang lawak ng kanyang mga pinsala, nagulat si Zhao Chen, nakalimutan pa niya ang sakit saglit. Ilang taon na ang nakalipas, nakalimutan na niya kung ano ang nararamdamang sakit. Sa di kalayuan, halos hindi makapaniwala sina Li Qieping, Wang Lin, Guo Dahui, at ang mga tao na nakatitig sa dalawang malagim at hanggang buto na mga sugat kay Zhao Chen. Young Lord.
Kawakas ay nag-react si Stuart Feng at ang iba pang mga guard, lahat sila ay sumugod sa gilid ni Zhao Chen sa pinakamabilis na bilis, nagkakagulo at namumula ang mukha. Pagkatapos ng isang maliit na eksena ng kaguluhan, si Stuart Feng at ang ilan sa mga guard ay naglabas ng ilang golden, thumb-sized na pellets mula sa kanilang spatial rings. Ibinigay ito kay Zhao Chen upang lunukan, at mula sa isa pang bote ng jade, si Stuart Feng ay nagbuhos ng isang malakristal na likidong esmeralda. Pinahiran ito sa mga sugat ni Zhao Chen. Itinaway ni Zhao Chen ang kanyang kamay sa kanila na nagsasabing, okay lang ako. Ang pumipintig na sakit sa kanyang baywang ay talagang nakatulong sa kanya na maging malinaw ang ulo. Si Huang Xiaolong ay tumayo ng ilang hakbang at hindi umatake nang pagalingin siya ng mga nasasakupan ni Zhao Chen. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang yelong-yelo. Ayos lang. Marahil sa mga mata ni Zhao Chen, ito ay walang iba kundi mga sugat sa laman, ngunit sa lalong madaling panahon ay matitikman niya ang misteryosong pahirap na sakit ng pagkakaroon ng Oserechi sa kanyang laman. At sa katunayan, gaya ng naisip ni Huang Xiaolong, ilang sandali pa ay biglang nawala ang kulay ni Zhao Chen sa kanyang mukha. Ang mga itim na usok ay humahabi sa sugat sa kanyang baywang na naglalabas ng nakakataas na buhok na hiyaw. Naalarma si Stuart Feng at ang iba pang nakapansin sa biglang pagbabago. Young Lord, okay ka lang ba? Lumapit si Stuart Feng, nagtatanong na puno ng pag-aalala. Itinaas ni Zhao Chen ang kanyang ulo, ang kanyang mabangis na mga mata ay kumikinang kay Huang Xiaolong sa di kalayuan, ang hangarin sa pagpatay ay lumundag sa kanyang mga mata habang iniluwa niya ang mga salitang, patayin sila. Patayin. Agad na tinawag ni Stuart Feng at ng mga gwardya ang kanilang martial spirits at ang pagbabagong anyo ng kaluluwa, tinutumbok si Huang Xiaolong at ang higanting multo na si Feng Yang na parang mga gutom na lobo. Sa panig ni Zhao Chen, maliban kay Stuart Feng, mayroong isa pang eksperto sa Saint Realm. Ang dalawang Saint Realm expert na ito ay nagtulungan, na tina-target ang kanilang mga pag-atake kay Huang Xiaolong, samantalang ang limang half-saints ay nakatutok sa higanting ghost na si Feng Yang. Sa mata ni Stuart Feng at ng mga gwardya, ang pinakamalaking banta ay si Huang Xiaolong. Hanggat tinanggal nila ang variable na Huang Xiaolong, ang lahat ay nasa kanilang kontrol. Kung tungkol sa higanting tao sa likod ni Huang Xiaolong, hindi sila kailanman nag-alala tungkol sa kanya. Malungkot na pinagmamasdan ni Zhao Chen ang limang kalahating santo na kinubkob ang higanting lalaki, malamig na nagutos, tapusin mo kaagad. Oo, young lord. Ang limang half-saints ay sabay-sabay na sumagot at lumabas lahat, bawat isa ay nagsagawa ng kanilang pinakamalakas na pag-atake kay Feng Yang. Sa loob ng ilang segundo, tinakpan ng mga kamao at mga bakas ng palad ang lugar, at ang mga nakakasilaw na ilaw ang lumiwanag sa espasyo. Sa pagharap sa mga pag-atake mula sa limang magkakaibang direksyon, ibinalik ng higanting multo na si Feng Yang ang kanyang ulo, na naglabas ng kakaibang dagindong na nakakadurog sa langit. Ang mga taong naroon ay namangha nang makita ang higanting tao, na hindi umiiwas o umiiwas, hinahayaan ang pag-atake ng limang kalahating santo sa kanyang katawan. Zing! Bang! Sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang mga pagsabog at pagsabog, ngunit nanatiling nakatayo si Feng Yang sa parehong lugar. Nanlaki ang mata ng lahat sa gulat. Nang magdilim ang mga nakasisilaw na ilaw, itinaas ng higanting multo na si Feng Yang ang kanyang kamao, nagpadala ng suntok sa isa sa mga kalaban at ang kalahating santo na iyon ay nagtaas ng isang kamay, sinubukang harangan ang kamao ng higanting multo na si Feng Yang, ngunit nauwi sa pagkatapon pabalik, sumisigaw. Ang kanyang katawan ay sumabog sa mga piraso sa hangin, na naging ambon ng dugo. Isang suntok ang nakabasag ng isang half-saint, isang peak half-saint noon. Pagkatapos, ginamit ni Feng Yang ang magkabilang kamao, naglanding ng mga suntok sa dalawang kalahating katawan ng mga santo, ang mabigat na puwersa ay tumagos sa kanilang mga laman, na lumalabas sa kanilang likuran. Ang huling dalawang natitirang kalahating saint ay nawala ng kulay sa kanilang mga mukha. Nang sila ay tumalikod na gustong tumakbo, ang mga dambuhalang kamay ay kumapit sa kanilang mga ulo mula sa itaas, limang daliri ang nagbuta sa kanilang mga bungo. Ang mga hiyawan ng dalawang kalahating santo ay biglang naputol.
Ibinuko ng higanting multo na si Fanyang ang kanyang bibig, nilunok ang mga kaluluwa ng kalahating santo sa kanyang katawan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 323. Pagpasok sa Ghost King's Cultivation Cave. Sa una, ang focus ni Zhao Chen ay nakadikit lamang kay Huang Xiaolong, ngunit nang mapansin niya ang ilang mga nasasakop na kalahating santo na madaling mapatay sa loob ng halos isang hininga, at naramdaman ang walang pigil na aura ng multo na dumadaloy mula sa katawan ng higanti, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay naging tense, ghost. Si Li Qieping, Wang Lin, at ang iba pang nakarinig kay Zhao Chen, ay huminga ng malalim, nakatitig sa higanting multo na si Feng Yang. Ang ganoong nakakatakot na antas ng aura ng multo, ito ay posible lamang para sa banal na kaharian. Ang lalaking ito sa harap nila ay isang Saint Realm Ghost Cultivator. Isang Saint Realm Ghost. Si Stuart Feng at ang isa pang eksperto sa Saint Realm ay magkahawak kamay laban kay Huang Xiaolong nang makarinig sila ng tuloy-tuloy na hiyawan, na nanganganib na sulyapan ang kabilang labanan, kapwa naging mapatla nang makita ang kakila-kilabot na pagtatapos ng 5 kalahating santo. Si Feng Yang ay nagpakawala ng nasisiyahang dumighay matapos lamunin ang huling 2 kalahating mga banal na kaluluwa, casual na itinapon ang walang buhay na mga katawan sa isang tabi habang ang 3 dulong sibat ng dugo ay lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sumugod siya, itinutok ang kanyang 3 dulong sibat ng dugo kay Zhao Chen, na kumikinang sa isang nakakatakot na pulang dugo. Bago dumating ang 3-pronged blood spear, bumalot kay Zhao Chen ang death aura at bulok na amoy na ibinubugan nito. Nagulat, mabilis na ikinaway ni Zhao Chen ang kanyang mga braso, tinawag ang kanyang Saint Realm Space upang kontrahin ang pag-atake sa kanyang harapan. Isang pagsabog ang dumagundong sa plaza at ang katawan ni Zhao Chen ay lumipad pabalik, pinipigilan ang kanyang pinsala sa baywang, kinailangan niyang igiit ang kanyang mga ngipin upang pigilan ang kanyang sarili na hindi umungol. Sa maikling palitan na iyon, ang Azure Chi na dati ay nilalaman ng kanyang Saint Realm energy ay sumiklab, na nagdulot ng kalituhan sa loob. Dahil sa dobleng pinsala, namutla si Zhao Chen. Ang higanting multo na si Feng Yang ay sumigaw sa langit, ang sibat ng dugo na may 3 dulo ay nagtulak ng isa pang pag-atake. Young Lord. Nang makita ang mahirap na sitwasyon ni Zhao Chen, si Stuart Feng at ang ibang Saint Realm ay hindi na mapakali kay Huang Xiaolong, binago nila ang kanilang target sa higanting multo na si Feng Yang. Gayunpaman, habang naghahanda silang dalawa na tulungan si Zhao Chen, isang anino ang kumikislap at isang cloudburst ng libu-libong mga ilaw ng blade ang humadlang sa kanilang landas. Ang anino na iyon ay walang iba kundi si Huang Xiaolong. Tempest of Hell. Luha ng Azure. Ang Blades of Azure sa mga kamay ni Huang Xiaolong ay nagsilbi ng sunod-sunod na pag-atake, na hindi nagbibigay sa Stuart Feng at sa Saint Realm expert ng kahit anong breathing space, na pinipilit silang bumalik, na mas malayo kay Zhao Chen. Sa kabilang banda, si Zhao Chen ay hindi naging mabuti, siya ay itinulak sa isang sulok ng sibat ng dugo ni Feng Yang ng higanting multo. Sa dulo ng labanan, ang mga disipulo ng Snow Dragon City, Saber Imperial City, at Green Ghost City ay nanunood, na nagpapalitan ng mga ekspresyon ng nakamute na pagkabigla sa kanilang mga sarili, walang sinuman sa kanila ang nakaisip ng resultang ito. Second Senior Brother, dapat ba tayong magbigay ng kamay o? Nabawi ni Wang Lin ang kaunting dahilan, tumingin kay Li Qieping at nagtanong. Anuman, si Zhao Chen ay ang Sin City Castellan, ang anak ni Zhao Yi. Bukod dito, si Zhao Chen ay lubos na pinaboran ni Zhao Yi, kung sakaling malaman niya na habang si Zhao Chen ay nasa problema, ang kanilang mga alagad sa Snow Dragon City at iba pa ay nakatayo, habang nanunood habang si Zhao Chen ay pinatay sa gilid, ang galit ni Zhao Yi ay mag-aapoy. Papunta sa Snow Dragon City, gayon din sa iba pa. Hayaan mo siya. Nagpa siya si Li Qieping, malungkot ang kanyang boses. Kung ito man ay para sa kapakanan ng Sin City's Castellan o sa kaalyado na kooperasyon sa pagitan ng Snow Dragon City at Sin City, hindi siya makatayo at panoorin si Zhao Chen na pinatay. Tumango si Wang Lin sa kanyang desisyon. Sa mababang bark, isang mahabang letigo ang lumitaw sa kanyang kamay.
Mahirap sabihin kung anong mga materyales ang ginamit sa paggawa ng mahabang letigo na ito. Ang mga seksyon ng taong ay aktwal na nakasegment na may kabuuang 13 bahagi. Sa isang kisap mata, ang mahabang letigo ay agad na gumapos sa katawan ng higanteng aswang na si Feng Yang. Nang makita ang mga disciples ng Snow Dragon City na kumilos, ang mga disipulo mula sa Saber Imperial City at Green Ghost City ay walang pagpipilian kundi sumali din. Sa isang sandali ng pagkalito, ang higanting multo na si Feng Yang ay dumanas ng palad sa kanyang dibdib mula sa goodahuin ng Green Ghost City at napaatras. Umakyat sa hangin ang makapal na berdeng usok. Pumunta ka. Sa pagmamasid sa biglaang pagbabago, sumigaw si Huang Xiaolong patungo kay Feng Yang, naglunsad ng isang pag-atake ng State of Abundant Lighting na may mga talon sa kanyang mga kamay. Isang kalangitan ng dumadagindong na mga kidlat ang gumuhit ng linya sa pagitan ng mga umaatake habang si Huang Xiaolong ay gumamit ng space concealment upang lumitaw sa tabi ng higanting aswang na si Feng Yang. Ipinatong ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay sa kanyang balikat at pareho silang nawala sa paningin sa susunod na sandali. Si Zhao Chen ay paspusang pinipigilan ang Authority sa kanyang katawan nang makita niyang si Huang Xiaolong at ang higanting lalaki ay naglaho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Umuungol sa galit, sumigaw siya, hanapin. Talagang hukayin ang munting maltong iyon para sa akin. Ngunit nang makita niya si Li Qieping at ang iba pa na hindi kumikilos, ang kanyang galit ay kumalat sa kanila, ano pa ba kayong nakatayo dito, maghanap kayo. Nagsalubong ang mga kilay ni Li Qieping sa kawalan ng kasiyahan sa inasta ni Zhao Chen, sinisigawan sila na parang mga nasasakupan niya. Humisi siya bilang sagot. Zhao Chen, hindi mo kami mga alipin. Nagalit si Zhao Chen. Tera, lahat tayo dito magkapatid, huwag kang mag-away dahil sa isang maliit na siyantian. Maaari siyang tumakas mula sa monghe, ngunit hindi makatakas sa templo. Tiyak na hindi siya mauubusan ng Bedlam Lands, kapag nagawa naming ma-corner siya mamaya, maaaring harapin siya ni Brother Zhao Chen kahit anong gusto mo. Naglaro si Guo Dohui bilang tagapamagitan, nakangiti ng magiliw. Noon lang naging mas maganda ang mukha ni Zhao Chen. Malamang na tumakbo ang batang iyon sa cultivation cave ng Ghost King. Nagsalita ang isang disipulo mula sa Saber Imperial City, Terena, magmadali din tayo kung sakaling ang batang iyon ay maunang lumangoy, nananakawan ng Ghost King Sutra at Ghost King Dan. Ghost King Sutra at Ghost King Dan. Pumalaklak si Zhao Chen ng may pag-aalipusta, ang mga kayamanan ba na ito ay mga bagay na maaari niyang paghawakan ng kanyang mga kamay dahil lang sa gusto niya. Hindi na nagsalita pa, naglabas si Zhao Chen ng talisman at sinimulan ang array formation na nakasulat sa loob na tinawag ang mga eksperto ng Sin City. Pagkatapos sumulong sa kaharian ng santo, ang isa ay magkakaroon ng kakayahang manipulahin ang espasyo. Ang ilang mga array formation o anting-anting tulad ng mga ito ay maaaring gamitin upang ipatawag ang mga kasama at maghatid ng mga mensahe. Ilang sandali pa, lumipat din si Zhao Chen at ang iba pa sa cultivation cave ng Ghost King. Si Huang Xiaolong, sa kabilang banda, ay mabilis na dumaan sa unang palapag ng cultivation cave ng Ghost King hanggang sa ikalawang palapag kasama ang higanting multo na si Feng Yang na gumagabay sa daan. Ang unang palapag ay isang malawak na larangan ng nyebe, samantalang ang ikalawang palapag ay isang walang katapusang hanay ng mga bundok. Isang maliwanag na araw na tila hindi lumubog ang nakabitin sa itaas ng mga taluktok ng bundok, isang larawan ng kalmado at kapayapaan. Ngunit hinarap ng higanting multo na si Feng Yang si Huang Xiaolong na may marangal na ekspresyon, may-ari, ang mga bundok sa ikalawang palapag na ito ay nilagyan ng malalakas na array formation, hanggang sa ang pagbangga ng walang ingat sa isang dahon o sanga ay maaaring mag-trigger ng kanilang pag-activate. Dapat tayong lumipad sa mahabang hanay ng bundok na ito ng sabay-sabay, ng maingat. Lumipad sa bulubunduking ito ng walang tigil. Natigilan si Huang Xiaolong. Pagkatapos ay nakahinga siya ng maluwag, ang bagay na ito ay maaaring mahirap sa iba, ngunit hindi sa kanya. Dahil mayroon siyang makajos na mount. Zumi. Hiram ang kapangyarihan ng Ten Buddha Formation, maaari siyang lumipad gamit ang makajos na mount. Sumi hanggang sa makarating sila sa entrance ng ikatlong palapag.
Bukod dito, ano pa ang kailangan kong bigyang pansin? Tanong ni Huang Xiaolong. Nang makitang tila hindi binibigyang halaga ni Huang Xiaolong ang kanyang naunang paalala, hindi niya napigil ang bigyang diin muli ang bagay na iyon. May-ari, napakalakas ng mga hanay sa palibot ng mga bundok na ito, na hindi sinasadyang nag-trigger sa alinman sa mga ito, kahit na isang eksperto sa Saint Realm. Maaaring mahulog sa lugar. Itinawin ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Si Feng Yang ay maaari lamang tumigil at baguhin ang paksa mula sa kilos ni Huang Xiaolong. Bukod doon, sa espasyo sa ikalawang palapag na ito nakatira ang isang uri ng multo na nilalang, na tinatawag na Blood Dagger Ghost. Bagamat ang Blood Dagger Ghosts na ito ay hindi malakas, kalahating saint na lakas o higit sa pinakamataas na kalahating saint na lakas, ang problema ay nasa kanilang bilang. Ang mga ito ay lubhang matyaga at napakahirap na patayin. Blood Dagger Ghost. Natarante si Huang Xiaolong, hindi ba sabi mo may mga array formation sa lahat ng dako? Paano nga mga Blood Dagger Ghost na ito ay hindi natatakot sa kanila? Walang magawang umiling ang higanting multo na si Feng Yang tungkol dito, hindi alam ng aliping ito ang eksaktong dahilan sa likod nito, kung ang aliping ito ay nangahas na mag-assumption, kung gayon ang dahilan kung bakit ang mga Blood Dagger Ghost na ito ay hindi natatakot o nakaharang sa ang mga array sa sahig na ito ay malamang na dahil si Lord Ghost King ay gumawa ng ilang marka sa formation ay noong inilatag niya ang arrays. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsangayon. Wala siyang pakialam sa mga Blood Dagger Ghost na ito, ang mga kailangang lumipad sa bulubunduking ito ay kailangang mag-ingat sa mga pag-atake na nagmumula sa kanila, ngunit si Huang Xiaolong ay malaya mula sa pag-aalalang ito dahil ginagamit niya ang makajos na Mount Zumi. Hindi nagaksaya pa ng oras, dinala ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Zumi. Sa sandaling lumitaw ang gininto ang bundok, luminescence at enerhiya ng Buddha ang nagpapaliwanag sa espasyo sa kanilang paligid. Tara na. Bago ang pabilog na nagulat ng mga mata ng higanting multo na si Feng Yang, nagbago ang eksena nang siya ay dinala sa Zumi Temple. Pagkatapos ay pinasimulan ni Huang Xiaolong ang Ten Buddha Formation at ang makajos na Mount Zumi ay bumaril pasulong sa isang gintong guhit na nawala sa paningin. Hindi siya makatakbo ng malayo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 324. Ikatlong palapag. Sa loob ng Zumi Temple, ang higanting multo na si Feng Yang ay paipong nakatitig sa Ten Buddha Formation sa gitna, na bumubulusok ng masiglang enerhiya ng Budismo, na hindi makalabas mula sa kanyang pagkalito sa mahabang panahon. May-ari, ito. Nauutil niyang sabi. Sumulyap si Huang Xiaolong sa higanting multo na si Feng Yang, ito ang makajos na Mount Zumi. Ano? Ito, ang makajos na Mount Zumi. Ulalas ng higanting multo na si Feng Yang sa malakas na boses. Tumango si Huang Xiaolong bilang pagsangayon. Hindi kakaiba o nakakagulat para sa higanting multo na si Feng Yang bilang isang Saint Realm Ghost Cultivator, na malaman ng tungkol sa makajos na Mount Zumi. Bukod dito, ang makajos na Mount Zumi ay isang kayamanan mula sa Buddha World, isang pagsumpa para sa mga nilalang na yin tulad ng mga multo. Kung hindi dahil nililihis ni Huang Xiaolong ang enerhiya ng Budismo palayo kay Feng Yang, nadalisay sana siya sa kawalan sa sandaling lumitaw siya sa Zumi Temple. Hindi pinapansin ang nakatutuwang tingin sa mukha ng higanting multo na si Feng Yang, si Huang Xiaolong ay nag-concentrate sa pagmamaneho sa makajos na Mount Zumi, na mabilis na lumampas sa mga bundok sa ibaba. Sa pamamagitan ng makajos na Mount Zumi, nakita ni Huang Xiaolong ang mga bundok sa labas, talagang maraming nilalang na ganap na pula ang dugo na gumagalaw, pisikal na katulad ng mga unggoy. Ang mga multo na nilalang na ito ay may bibig ng matatalas ng ngipin, mahahabang braso na may itim na hibla ng enerhiya na lumalabas sa kanilang mga mata. Sa tuktok ng kanilang mga ulo ay may parang punyal na spike, kumikinang na may matalas na liwanag. Ito ang Blood Dagger Ghost. Tanong ni Huang Xiaolong. Ang higanting multo na si Feng Yang ay hinayla palabas mula sa kanyang pagkatulala, at sumagot, oo, may-ari, ito ay mga Blood Dagger Ghosts.
Dahil pinaliit ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Sumi sa laki ng dust particle, hindi naramdaman ng Blood Dagger Ghosts na lumulutang sa ibaba ang presensya nito. Tinuntok ni Huang Xiaolong ang isang Great Void Divine Fist sa Sumi Temple, ang pag-atake ay inilipat mula sa Godly Mount. Ang espasyo ni Sumi sa labas ng mundo, tinamaan ng isang Blood Dagger Ghost na medyo naligaw sa ibaba. Isang malakas na bomang umalangaw at bago pa makapag-issue ang Blood Dagger Ghost na iyon, sumabog ito sa ulap ng dugong ambon. Ibinuka ni Huang Xiaolong ang kanyang bibig at sinipsip ang kaluluwa ng multo nito, pinatakbo ang Blood Pact Mandate upang pinuhin ang kaluluwa ng multo. Makalipas ang bahagyang higit isang oras, matagumpay na napino ni Huang Xiaolong ang kaluluwa ng Blood Dagger Ghost. Pagkatapos ay umani siya ng mas maraming Blood Dagger Ghosts gamit ang parehong paraan. Dahil siya ay sapat na maingat upang piliin ang mga Blood Dagger Ghosts na nawalay sa grupo, ang bagay ay hindi nagpa-alerto sa Blood Dagger Ghosts sa siklab na kabaliwan. Itinulak ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Sumi upang lumipad pasulong. Noong nakaraan, maraming malalakas na eksperto ang dumaan sa una at ikalawang palapag, karamihan sa mga kayamanan sa una at ikalawang palapag ay matagal nang ninakawan, kaya hindi tumigil si Huang Xiaolong. Gayunpaman, ang ikalawang palapag ng Cultivation Cave ng Ghost King ay binubuo ng isang malaking lugar, si Huang Xiaolong ay nakapagpino ng higit sa 100 Blood Dagger Ghosts. Buong araw silang lumipad bago sila nakarating sa pasukan sa ikatlong palapag. Mayroong ilang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng pasukan sa ikalawang palapag at ng pasukan sa ikatlong palapag. Ang pasukan sa ikalawang palapag ay kasing taas ng isang nasa hustong gulang, 2 metro ang lapad, at may kumikinang na parang alon na may malakas na pagtutol laban sa mga dayuhang bagay. Ang pasukan sa ikatlong palapag ay mas maluwag, ilang zang ang taas, at ang lapad ng ilang li, tinutubuan ng mga itim na baging. Ang mga itim na baging na ito ay sumasaklaw sa mga patong ng pasukan sa mga patong, dumudulas sa isa't isa, na naglalabas ng matinis na pag-iyak. Nakabuuan, para silang malalaking gumagapang na itim na uod na may nakakataas na antas ng pagkasuklem. Ano ito? Nakakunot ang noo ni Huang Xiaolong na nakatingin sa mga itim na baging. May-ari, ito ay isang bagay mula sa Ghost World na tinatawag na Ghost Maggot. Ipinaliwanag ng Giant Ghost Feng-yang, isang matinding takot ang sumasalamin sa kanyang mga mata, hindi lamang ang mga uod na ito ay sumisipsip ng dugo ng tao, maaari pa nilang sipsipin ang battle chi ng isang tao, kabilang ang mga eksperto sa Third Order Saint Realm. Kung ang isa ay nasa likop ng Ghost Maggots, wala pang 100 paghinga, sila ay magiging isang tuyong bangkay. Huang Xiaolong ay humugot ng malamig na hininga. Ang isang Third Order Saint Realm expert ay naging tuyong bangkay sa wala pang 100 hininga. Ang mga Ghost Maggot na ito ay medyo nakakatakot. Sa kabilang banda, kung ang mga Ghost Maggot na ito ay mula sa Ghost World, paano nagawa ng Ghost King na ikultura ang mga ito sa kanyang backyard garden? At saka, itong mga Ghost Maggots ay napaka-resilient. Maaaring tumubo ang isang bagong baging sa loob ng ilang segundo pagkatapos putulin, halos imposibleng mapatay, kahit na narito ang isang mataas na antas na eksperto sa Saint Realm, hindi sila mamamatay maliban kung ang kanilang pangunahing ugat ay nawasak. Idinagdag ng higanting multo na si Feng Yang. Tumango si Huang Xiaolong. Gayunpaman, malamang na mayroong milyon-milyong mga baging na ito, upang hanapin at sirain ang pangunahing ugat sa misa na ito ay mahirap. Tila ang dahilan kung bakit nabigo ang higanting multo na si Feng Yang na tumuloy sa ikatlong palapag ay dahil sa mga Ghost Maggot na ito na nagbabantay sa pasukan. Maingat na ginabayan ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Sumi upang lumipad patungo sa pasukan na papalapit ng may pag-iingat. Sa pangkalahatan, ang pagiging nasa loob ng Godly Mount Sumi, Second and Third Order Saint Realm Expert ay hindi ma-detect ang presensya ni Huang Xiaolong, ngunit hindi pa rin ito ginagarantiyahan na magpapakita ito ng parehong resulta sa Ghost Maggots. Sa bagay, nagmula sila sa Ghost World. At voila! Nang malapit na ang makajos na Mount Sumi sa pasukan, ang mga gumagapang na baging ay biglang naglabas ng nakakatalim na hiyaw, ang mga baging ay lumabas upang ibalot sa makajos na Mount Sumi.
Parami ng parami ang mga baging na umiikot ng mahigpit sa makajos na Mount Sumi, walang mga puwang para madaanan ng hangin, ito ay parang bola ng mga baging, na lubusang nilalamon ng makajos na Mount Sumi. Nagulat si Huang Xiaolong sa bilis ng mga bagay, dali-dali niyang itinulak ang Ten Buddha Formation at bumulwak ang enerhiya ng Budismo mula sa kawalan, ang mga sagradong Orient Ray na tumago sa mga baging. Dahil ang makajos na Mount Sumi ay isang kayamanan mula sa Buddha World at ang Ghost Maggot ay isang buhay na organismo mula sa Ghost World, ang makajos na Mount Sumi ay dapat na kayang pigilan ito. Tulad ng naisip ni Huang Xiaolong, ang masikip na bola ng itim na puno ng ubas ay katulad ng kadiliman na nakakatugon sa liwanag, na nawasak sa isang iglap pagkatapos na makipag-ugnayan sa Buddha Luminescence. Pinagmasdan ni Feng Yang ang mga itim na baging na naliliwanagan ng gintong liwanag na unti-unting nalalanta at nahuhulog. Ngunit sa sumunod na sandali, ang mga nalaglag na baging ay muling napalitan ng masiglang mga bago. Sa panonood ng resulta, natuwa si Huang Xiaolong, hindi niya inaasahan na ang enerhiya ng Budismo ay magkakaroon ng napakalaking nakakapinsalang epekto, bagamat ang mga lante at nahulog na mga baging ay mabilis na napalitan ng mga bago, ang resultang ito ay mas sapat para kay Huang Xiaolong. Siya ay gumawa ng buong pagsisikap na itulak ang Ten Buddha Formation sa loob ng Sumi Temple, bumulwak ang enerhiya ng Budismo, na bumulwak mula sa makajos na Mount Sumi sa lahat ng apat na direksyon at mabilis itong nakaalis sa pasukan ng ikatlong palapag. Ang lahat ng mga baging ng Ghost Maggot ay natuyo at nalante pagkatapos na liwanagan ng enerhiya ng Budismo. Kinuha ang maliit na window ng oras na ito, ang makajos na Mount Sumi ay pumasok sa ikatlong palapag kasama sina Huang Xiaolong at higanting aswang Feng Yang sa loob. Pagpasok sa ikatlong palapag, umalangaw-ngaw ang galit na hiyaw sa likuran nila. Nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong habang pinagmamasdan niya ang kapaligiran ng ikatlong palapag. Ang espasyo ng ikatlong palapag ay isa pang walang katapusang kahabaan ng nyebe na lupain. Mababang busyas ng puting kulay na damo at halaman, mga snowflake na bumabagsak mula sa itaas. Maliban sa nyebe, mayroon lamang mga palumpong na natatakpan ng nyebe at wala ng iba pa. Si Huang Xiaolong ay nagtatanong na tumingin kay Feng Yang. Tinabi ng higanting multo na si Feng Yang, may-ari, ang aliping ito ay hindi pa nakarating sa ikatlong palapag bago ito, kaya hindi ako masyadong malinaw. Gayunpaman, naalala ng aliping ito na binanggit ng isang Ghost Domain Senior na ang ikatlong palapag ay 10 beses na mas mapanganib kaysa sa ikalawang palapag. Mag-ingat sa snow. Mag-ingat sa snow. Pinagmasdan ng mabuti ni Huang Xiaolong ang lugar at napansin niya na iba ang bumabagsak na snow sa ikatlong palapag na ito sa normal na snow. Ang nyebe dito ay tila mas translucent, puti, at mas magaan. Sa kabila nito, maliban sa 3 puntong ito, si Huang Xiaolong ay hindi nakahanap ng iba pang mga pahiwatig. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy si Huang Xiaolong na lumipad pasulong gamit ang makajos na Mount Sumi, papasok sa teritoryo ng nyebe. Ang bumabagsak na snow ay dumikit sa ibabaw ng godly Mount Sumi, na naipon ng parami. Unti-unti, isang malamig na hangin ang tumagos sa Sumi Temple mula sa ibabaw. Isang panginginig ang dumaloy sa gulugod ni Huang Xiaolong, pakiramdam na parang nagyelo ang dugong dumadaloy sa kanyang katawan. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 325. Ang ikaapat na palapag. Sa loob ng Sumi Temple, napatulala si Huang Xiaolong. Ang pagbagsak ng snow na ito ay napaka-tyrannical. Higit pa rito, ito ay 100 beses na mas masahol kumpara sa matinding malamig na hangin sa ilalim ng Broken Tiger Rift. Naramdaman ni Huang Xiaolong na bumagal ang kanyang dugo, at ang sitwasyon ng higanting multo na si Feng Yang ay naging mas mahigpit. Isang manipis na layer ng yelo ang nabuo sa ibabaw niya, na bumabalot sa higanting multo sa loob, ang protection na fog ng ghost aura na bumabalot sa kanya ay naging madilim. Si Huang Xiaolong ay mabilis na naglagay ng mas maraming enerhiya sa Ten Buddha Formation, bumuhos ang Buddha Luminescence, pinupuno ang bawat sulok. Ang walang pangalan na puno ng apoy ay nagbubuga rin ng maapoy na apoy na nagliliwanag, na natutunaw ang lamig na kumakalat sa maluwag na bulwagan ng templo.
Maaaring nawala ang napakalamig na lamig, ngunit napansin ni Huang Xiaolong na ang layer ng yelo na damit sa ibabaw ng makajos na Mount Sumi ay nanatili, hindi lamang ito natunaw, ito ay talagang tumaas sa kapal habang lumilipas ang panahon. Habang patuloy na naipon ang nyebe sa ibabaw ng makajos na Mount Sumi, mamigat ito ng pabigat, bumababa ang taas ng paglipad, sapat na natakot si Huang Xiaolong upang isulong ang 10 Buddha Formation. Noon lamang niya nagawang pigilan ang makajos na Mount Sumi mula sa unti-unting pagbaba nito. Gayunpaman, habang mas maraming snow ang naipon, kahit na ginagamit ang lahat ng kanyang pagsisikap para itulak ang pagbuo ng Sumi Temple, pinabagal lang niya ang bilis at bilis ng pagbaba. Ito ay lubhang nabagabag kay Huang Xiaolong. Kung ang makajos na Mount Sumi ay napakabigat na ito ay lumapag sa ibaba, hindi makakalipad, na ang nyebe at yelo ay bumabalot sa bawat pulgada ng makajos na Mount Sumi at ikinakadena ito sa lupa, sa oras na iyon si Huang Xiaolong ay talagang makulong sa lupaing ito ng nyebe. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinatalikod ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Sumi, pabalik hanggang sa gilid ng pasukan sa ikatlong palapag, na iniwan ng lugar na may bumabagsak na snow. Kawakas, ang makajos na Mount Sumi ay tumigil sa pagbagsak sa altitude. Gayunpaman, hindi man lang nito naaliw si Huang Xiaolong, ang kanyang damit ay basa ng malamig na pawis. Isara ang tawag. Kung hindi sila tumalikod noong ginawa nila, tiyak na bumagsak sila sa lupa at nabaon ng bumabagsak na nyebe. Bilang isang kayamanan mula sa Buddha World, ang makajos na Mount Sumi ay mabigat laban sa mga hindi makamundong madilim na nilalang, ngunit walang magawa laban sa snow sa ikatlong palapag. Buti na lang at may walang pangalan na puno ng apoy sa Sumi Temple, kung hindi, maaga pa siyang naging icicle. Mula sa bumabagsak na snow area, lumabas si Huang Xiaolong sa Sumi Temple. Pinagmamasdan ng layer ng snow na tumatakip sa ibabaw ng godly Mount Sumi, napangiwi siya. Itong snow, malamang na kahit ang apoy ng Third Order Saint Realm Expert ay hindi ito matuno. Sa pagmumuni-muni sa bagay na ito, ang tunay na diwa sa dantian ni Huang Xiaolong ay kumulo at ang tunay na essence na apoy ay masayang sumayaw sa kanyang mga palad. Kung ang kanyang tunay na essence fire ay hindi rin kayang matuno ang nyebe na ito, maaari lamang siyang sumuko at umalis sa cultivation cave ng Ghost King na ito. Sa ilalim ng kinakabahang titig ni Huang Xiaolong, inilapit niya ang kanyang palad sa nyebe na nakatikip sa makajos na Mount Sumi, at sa kanyang kasiyahan, dahan-dahang natunaw ang nyebe, naging mga patak ng asul na yelo na tubig. Ang kakaibang snow na ito ay talagang natunaw sa ilalim ng kanyang tunay na essence fire. Malaki. Ibig sabihin makakadaan siya sa ikatlong palapag. Sa ikatlong palapag na ito, maliban sa nakakatakot na kakaibang nyebe, malamang na walang ibang panganib. Pagkaraan ng ilang sandali, ang natatakpan ng nyebe na godly Mount Sumi ay napalaya at inipon ni Huang Xiaolong ang lahat ng patak ng asul na tubig sa isang bote ng jade. Ang kakaibang snow ay nagmula sa ice blow na tubig na ito, kaya malinaw na hindi ito ordinaryong tubig. Maaaring magamit ito sa hinaharap. Kaya, hindi na nagpaliban pa, bumuo si Huang Xiaolong ng isang hadlang ng tunay na essence fire sa ibabaw ng godly Mount Sumi. Pagkatapos ay sinimulan ang Ten Buddha Formation, ang godly Mount Sumi ay muling lumipad pasulong sa napakabilis na bilis, papasok sa espasyo ng ikatlong palapag. Ang nyebe ay patuloy na bumagsak ng paunti-unti. Ngunit sa pagkakataong ito, nang bumagsak sila sa ibabaw ng makajos na Mount Sumi, halos agad silang natunaw ng tunay na essence fire. Bagamat dinigilan pa rin nito ang bilis nito, hindi ito naging hadlang sa pag-usad ng flight. Lumipad sila sa puting lupain ng nyebe nang walang tigil. Marahil ay marami ang mga kayamanan sa ikatlong palapag, ngunit sa opinyon ni Huang Xiaolong, pinalitan ng Ghost King Sutra at Ghost King Dan ang lahat ng mahahanap niya rito, kaya kailangan niyang maabot ang ikalimang palapag sa pinakamabilis na bilis. Habang nagmamadali si Huang Xiaolong patungo sa pasukan sa ikaapat na palapag, sina Zhao Chen, Li Qieping, Wang Lin, at ang iba pa ay dumating sa pasukan patungo sa ikatlong palapag. Bagamat nasa panig nila ang mga numero, mas maraming pagsubok ang kanilang hinarap kaysa kay Huang Xiaolong upang maabot ito.
Nilabanan ng grupo ni Zhao Chen ang nakakakilabot na itim na baging ng ghost maggot sa loob ng 6 na oras bago nila sinamantala ang pagkakataon, tumakbo sa pasukan at nakarating sa ikatlong palapag, ngunit kahit na ganoon, maraming mga disipulo mula sa Sin City, Slow Dragon City, Saber Imperial City, at Green Ghost City ay binaliktad sa pataba para sa ghost maggots. Nakakalungkot ang hitsura ng lahat pagkarating sa ikatlong palapag. Nakakatakot talaga itong mga ghost maggots. Ulalas ni Li Qieping sa pangamba habang siya ay lumingon, umalangaw-ngaw ang mga hiyaw sa kanyang mga tainga. Ang iba pang kasama niya ay mukhang mapatla, sumasang-ayon sa katahimikan. Kung hindi dahil sa maaga nilang paghahanda, malamang na lahat ng narito ay namatay doon sa pasukan ng ikatlong palapag. Yung maliit na tuta na si Huang Xiaolong, saan siya tumakbo? Malungkot na tumahol si Zhao Chen. The way I see it, malamang namatay siya sa ilalim ng baging ng ghost maggot na iyon. Nakatayo sa likod ni Zhao Chen, nagsalita si Stuart Feng. Hindi alintana kung ang Huang Xiaolong na iyon ay pinatay ng ghost maggot o hindi, dapat tayong sumugod sa ikalimang palapag sa lalong madaling panahon. Idinagdag ni Wang Lin, mayroong 10 araw na lang bago mawala ang Ghost City. Ang bawat isa ay may same time na ekspresyon sa kanilang mga mukha na nagpapaalala sa katotohanan ito. Kailangan nilang umalis bago isara ang Ghost City, ang hindi pag-alis ay nangangahulugan na makulong sila sa loob hanggang sa susunod na muling pagpapakita ng Ghost City. At ang susunod na pagkakataon ay makalipas ang 1,000 taon. Sige. Ngayon, lahat ay lumulunok ng Fire Spirit Bead para labanan ang snow na iyon para mabilis tayong umakyat sa ika-4 na palapag. Naglabas si Guo Dahui ng isang mapula-pula na butil habang sinasabi niya iyon at nilunok iyon. Agad, isang malinaw na asul na apoy ang bumalot sa kanyang katawan. Si Zhao Chen at ang iba pa ay sumunod sa kanyang mga aksyon, nilamon ng parehong Fire Spirit Bead at tumuntong sa manyeb na lupa. Sa tulong ng Fire Spirit Bead, ang grupo ni Zhao Chen ay tumakbo sa malawak na lupain ng nyebe, pinaliit ang distansya sa pagitan nila ni Huang Xiaolong sa kamangha-manghang bilis. Samantalang si Huang Xiaolong ay maingat na pinagmamasdan ang paligid sa pagbabantay sa anumang biglaang pangyayari habang kinokontrol ang makajos na Mount Zumi, lumilipad patungo sa pasukan ng ika-4 na palapag. Walang lumundag at mapayapa ang buong biyahe. Makalipas ang 1 araw, ligtas na nakarating si Huang Xiaolong sa pasukan patungo sa ika-4 na palapag. Ang ikinagulat niya ay ang katotohanang wala sa pasukan sa ika-4 na palapag. Inilatag ni Huang Xiaolong ang kanyang espiritual na pakiramdam, kahit na binuksan ang Eye of Hell upang suriin ang paligid ng pasukan, ngunit wala siyang nakita. Pagkaraan ng 10 minuto, si Huang Xiaolong ay hindi pa rin makapaniwala, kahit na siya ay dumadaan ng maayos sa pasukan, hanggang sa makarating siya sa ika-4 na palapag. Pagkaraan ng ilang sandali, pinag-isipan ni Huang Xiaolong ang kanyang mga iniisip, pinagmasdan ang kapaligiran sa ika-4 na palapag. Ang tanawin sa harap niya ay sumasalamin sa prism color fog sa lahat ng dako. Ang fog na ito ay kumikinang ng napakarilag, naglalabas ng psychedelic light, lumulutang sa paminsan-minsang simoy ng hangin, ngunit maliban doon, si Huang Xiaolong ay walang nakitang kabuluhan. Gayunpaman, ang higanting multo na si Feng Yang ay nabigla sa pagkamangha nang makita niya ang kulay prisma na fog, 7-color ghost fog. 7-color ghost fog. Paulit-ulit na sabi ni Huang Xiaolong sa pagkataranta. May-ari, ang 7-color ghost fog na ito ang pinakamasamang uri ng ghost fog na makikita sa ghost domain. Ito ay lubhang nakakalason, isang maliit na hininga at kahit isang mataas na antas ng Saint Realm expert ay hindi makakatakas mula sa kanyang death clutch na namamatay mula sa nabubulok na laman. Walang exception ng mga katulad nating ghost type na nilalang na katulad natin. Paliwanag ng higanting multo na si Feng Yang. Tunay na nabigla si Huang Xiaolong, hindi sumagi sa kanyang isipan na ang makulay na fog na ito ay magiging napakalason na maaaring mamatay ang isang mataas na antas ng Saint Realm pagkatapos makalanghap ng maliliit na butil. Ngunit napakabilis na kumalma si Huang Xiaolong, nakamamatay dahil ang maraming kulay na fog na ito, malamang na hindi ito makapasok sa espasyo ng Diyos na Mount Zumi.
Sa kabila ng kanyang pagtitiwala, naglabas si Huang Xiaolong ng dalawang Jasper Lotus Elixir mula sa Osir Ring na nagbigay ng isa kay Feng Yang. Nakalunok sila ng tigisang Jasper Lotus. Ang Jasper Lotus na ito ay isa sa maraming elixir na natagpuan niya sa ilalim ng Broken Tiger Rift sa lihim na espasyo ng Eminent Holiness. Nagawa nitong lutisin ang daan-daang nakakalason na lason sa mundo. Matapos lunukin ng dalawa ang Jasper Lotus Elixir, muling ginabayan ni Huang Xiaolong ang makajos na Mount Zumi sa dagat ng makulay na ghost fog ng may pag-iingat. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 326. Ghost King Dan at Ghost King Sutra. Ngunit, ang labis na pag-iingat ni Huang Xiaolong ay napatunayang labis. Naglalakbay sa dagat ng Ghost Fog, neri isang bangkos ang nakalusot sa loob ng makajos na Mount Zumi. Makalipas ang kalahating oras, nakahinga ng maluwag si Huang Xiaolong. Sa loob ng Ghost Fog, matutukoy lamang ng matalas na paningin ni Huang Xiaolong ang sitwasyon sa isang lugar na wala pang 100 zang, na bahagyang umaabot sa 1,000 zang gamit ang Eye of Hell. Lumipad ang makajos na Mount Zumi sa Ghost Fog nang walang anumang sorpresa maliban sa paminsan-minsang kakaibang pag-iyak mula sa hindi kilalang pinanggalingan sa malayo na nagpapataas ng goosebumps sa leeg. Nagulat si Huang Xiaolong na may talagang nakatira sa loob ng 7-color Ghost Fog. Tinanong niya ang higanting multo na si Feng Yang tungkol dito, ngunit ang higanting multo ay umiling, walang alam kung ano ito. Bagamat patuloy silang nakarinig ng kakaibang iyak sa buong biyahe, hindi sila nakatagpo ng anumang pag-atake. Ang buong pagtawid ay kalmado at mapayapa. Sa kalahating araw, narating ni Huang Xiaolong at ng higanting multo na si Feng Yang ang pintuan sa ika-5 palapag. Tulad ng pasukan ng ika-4 na palapag, walang nagbabantay sa pasukan patungo sa ika-5 palapag, kaya dumaan si Huang Xiaolong sa pasukan ng walang anumang sorpresa papunta sa ika-5 palapag. Sa ika-5 palapag, nakita ang kahangahangang kareligan ng isang palasyo na matayog sa tuktok ng bundok. Isang napakalaking palasyo sa matayog na bundok. Isang contradiction sa kadiliman na nakita ni Huang Xiaolong habang papunta rito, ang ika-5 palapag ay parang isang celestial wonderland. Sa tuktok ng bundok, ang nakakapreskong pabango ng mga elixir ay lumabas, mula sa Ganoderma, herb elixir, at espiritual na mga puno na nababalot ng nakabibighani na halos. Naghinala pa si Huang Xiaolong na dumating siya sa maling lugar sa isang segundo. Nakatitig sa engranding palasyo, pinigil ni Huang Xiaolong ang excitement na bumubulusok sa kanyang puso, kasama ang higanting multo na si Feng Yang, silang dalawa ay lumabas sa makajos na Mount Zumi, lumipad diretso sa palasyo. Tinagtagal, si Huang Xiaolong ay tumayo sa parehong tuktok ng palasyo, ang malakas na espiritual na enerhiya ay lumundag mula sa nakapalibot na mga elixir at Ganoderma, na bumabalot kay Huang Xiaolong at higanting multo na si Feng Yang na parang lumulubog sila sa karagatan ng espiritual na enerhiya. Naramdaman ito, tuwang-tuwa si Huang Xiaolong. Ang mga elixir na ito sa tuktok na ito ay hindi mas masahol kumpara sa mga natagpuan niya sa ilalim ng Broken Tiger Rift. Ang ilan sa mga elixir na ito ay mas mahalaga at bihira. Golden Sky Infant Fruit, Jade Gold Pearl Flower, Nine Notes Grass. Hindi nawawala ang isang bit na may banayad na kaway ng magkabilang kamay, lahat ng kalapit na elixir ay lumipad patungo kay Huang Xiaolong at papunta sa Osir Ring. Sa mas mababa sa oras na kinuha upang humigop ng tsaa, lahat ng elixir sa buong tuktok ng bundok ay nilinis niya. Kahit na ang sulok ng ugat ay hindi naiwan para sa grupo ni Zhao Chen. Pagkatapos kolektahin ang mga mahahalagang elixir, si Huang Xiaolong at ang higanting multo na si Feng Yang ay tumayo sa harap ng mga tarangkahan ng palasyo. Ang mga pintuan ay 10 zang ang taas, 5 zang ang lapad, at nabuksan. Tahimik ang paligid. Inilatag ni Huang Xiaolong ang kanyang espiritual na pakiramdam at sabay na binuksan ang mata ng impyerno. Kinukumpirma na ang mga tarangkahan ay hindi nilagyan ng anumang sumpa, pagkaraan ng ilang sandali ay pumasok siya kasama ang higanting aswang na si Feng Yang. Isang hakbang papasok sa bakuran ng palasyo, kapwa si Huang Xiaolong at ang higanting multo na si Feng Yang ay nakaramdam ng matinding pressure na bumalot sa kanila.
Bago ang momentum na ito, nanlambot ang mga tuhod ni Feng Yang, bumagsak sa posisyong nakaluhod. Halos mapaluhod si Huang Xiaolong, ngunit ang kambal na Primordial Divine Dragon ay lumipad palabas sa kanyang katawan. Isang sinaunang atmosfera ng dragon, na tila nasa antok, ay nagising, lumabas mula sa katawan ni Huang Xiaolong, na hindi direktang tinutulungan siyang makayanan ang presyon. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Xiaolong ang mapang-ipong pressure. Pagtingin sa paligid, nakita ni Huang Xiaolong ang isang matatag na estatwa sa hindi kalayuan sa harapan. Mula sa hitsura nito, hindi masabi ni Huang Xiaolong kung saang material ginawa ang estatwa, ngunit ito ay napakabuhay. Ang estatwa ay isang matapang na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maikling balbas, makapal na kilay, at isang bukas palad na bibig. Ang mga buhol na hindi kilalang pinanggalingan, nakahawig ng maliliit na itim na sawa, ay umaagos mula sa ulo ng lalaki na parang buhok at ang mga paa ng lalaki ay nakatayo sa ibabaw ng dalawang ulo ng dragon. Dalawang demonyong dragon na may pulang-pulang mata. Ang nakakakilabot na mapang-api na kapaligiran na naramdaman niya kanina ay nanggaling sa estatwa na ito. Ang isang rebulto ay talagang naglabas ng ganitong labis na pang-aapi. Panginoong Ghost King. Nang marinig ang nanginginig na boses ni Feng Yang, lumingon siya upang tumingin, napansin ang takot, pagsamba, kasabikan, at kaba sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang rebulto. Ghost King. Ang napakabuhay na rebultong ito ay talagang estatwa ng Ghost King. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong habang nakatingin sa estatwa ng Ghost King, hindi maipaliwanag ang pagkabigla sa kanyang puso. Bagamat halos hindi niya maisip ang panahon kung kailan ang prestihiyo ng Ghost King ay tumaas sa langit, na humadlang sa maraming iba pang mga eksperto at namumuno sa bilyon-bilyong makapangyarihang multo at demonyo, naramdaman ni Huang Xiaolong ang maringal na kapangyarihan ng Ghost King na lumalabas sa rebulto. Maging ang mga demonyong dragon ay mga bundok sa ilalim ng kanyang mga paa. Makalipas ang ilang oras ay nagawang pigilan ni Huang Xiaolong ang biglaang pagpipitagan, lumingon upang tingnan ang malaking bulwagan. Mayroong 4 na pangunahing halijing bato sa bulwagan, ang tuktok na bahagi ng mga halijing ito ay pinalamutian ng mga ukit na naglalarawan ng masasamang espiritu, habang sa gitna ng kisame ay isang pool ng mga ulap ng banal na espiritu. Napuno ng aura ng Diablo na may halong banal na espiritu ang malaking bulwagan, kalahating dilim at kasamaan, kalahating liwanag at kabanalan, nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam. Walang iba sa malaking bulwagan kundi ang 4 na halijing bato. Si Huang Xiaolong ay tumingin ng mabuti ng ilang beses, walang nakita, sumimangot siya. Ito ay isang solong palapag na bulwagan, walang pangalawa, pangatlo, o ika-4 na palapag at wala rin itong panloob o panlabas na bulwagan. Isang bukas na malaking bulwagan lamang. Kung gayon, nasaan kaya ang maalamat na Ghost King Sutra at Ghost King Dan? Biglang tumingin ang mga mata ni Huang Xiaolong sa estatwa ng Ghost King, nahulog sa singsing sa daliri ng Ghost King. Special na singsing. Ang special na singsing na ito ay mahusay na pinaghalo sa rebulto, kung hindi dahil sa pagmamasid ni Huang Xiaolong sa estatwa ng detalyado ay hindi siya makakahanap ng anumang pagkakaiba. Mabilis na tumibok ang puso ni Huang Xiaolong. Tila ang Ghost King Sutra at Ghost King Dan ay malamang na nasa special ring na iyon. Itinaas ni Huang Xiaolong ang kanyang kamay at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang humila sa special na singsing mula sa kamay ng Ghost King, na nahulog sa kanyang palad. Ang special na singsing ng Ghost King ay ibang-iba sa Azure Ring, kulay ube at halos maaninag, na may 2 Devil Dragon na nakaukit sa katawan nito, na halos kahawig ng 2 Devil Dragon sa ilalim ng paa ng Ghost King. Inilabas nila ang kanilang mga pangil at kuko, mukhang nakakatakot. Sa pagpapatakbo ng kanyang battle chi, sinubukan ni Huang Xiaolong na buksan ang special ring ng Ghost King, ngunit nang malapit na niyang ibuhos ang special ring ng battle chi, isang napakalaking kayaig ng masasamang espiritu ang lumabas mula sa loob, umaangal at nananaghoy, isang matinding ghost aura. Nilamon si Huang Xiaolong. Naalarma, mabilis na pinakawalan ni Huang Xiaolong ang enerhiya ng budismo sa loob ng kanyang katawan, unti-unting pinigilan ang baliw na grupo ng masasamang espiritu. Nagkaroon ng nakakatakot na pagbabawal sa singsing ng Ghost King.
Muling tiningnan ni Huang Xiaolong ang special na singsing ng Ghost King sa kanyang kamay. Sa pag-alaala sa kahalimon na dumarating sa kanya ilang segundo lang ang nakalipas, ang matagal na takot sa puso ni Huang Xiaolong ay hindi pa rin humupa. Sa kabutihang palad, siya ay tumugon sa isang napapanahong paraan, at higit sa lahat, siya ay maswerteng nabigyan ng lakas ng Budismo. Kung hindi, hindi siya ligtas na nakatayo doon. Gayunpaman, ang antas ng sumpa na ito sa special na singsing ng Ghost King ay hindi niya masisira sa sandaling ito. Mukhang, kailangan kong mag-isip ng paraan, pero kailangan ko munang umalis sa lugar na ito. Sa isip ni Huang Xiaolong, inilagay ang Ghost King ring sa Azure ring. Pagkatapos, umikot si Huang Xiaolong sa bulwagan upang kumpirmahin na hindi niya pinalampas ang anumang mga kayamanan na nakalatag bago umalis sa bulwagan kasama ang higanting multo na si Feng Yang. Nang makalabas na sila ng bulwagan, bumalik si Huang Xiaolong gamit ang parehong ruta. Sa oras na ito, 6 hanggang 7 araw na lang ang natitira bago mawala ang Ghost City, kaya kailangan niyang magmadaling bumalik sa unang palapag, lumabas sa Ghost King Palace at umalis sa Ghost City. Nang marating niya ang pasukan ng ikalimang palapag, muling inilabas ni Huang Xiaolong ang makajos na mount. Si Zumi, kasama ang higanting multo na si Feng Yang, na parehong pumasok sa Zumi Temple. Sa pagdaan sa pintuan, ang makajos na Mount Zumi ay nawala sa Ghost Fog. Dahil pamilyar sa ruta, inabot lamang ni Huang Xiaolong ang 2 araw bago lumabas sa cultivation cave ng Ghost King at nagpatuloy sa mga pangunahing gate ng Ghost City nang walang tigil. Dahil nasa kamay na niya ang Ghost King Sutra at Ghost King Dan, wala siyang interes na galugarin ang ibang mga lugar ng lungsod. Hindi nagtagal, dumaan si Huang Xiaolong sa mga gate ng Ghost City na iniwan ang lungsod. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 327. Pumalik sa Duanren Empire. Nakaramdam ng ginhawa si Huang Xiaolong nang makalabas siya sa Ghost City. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay sapat na upang harapin si Zhao Chen, ngunit medyo mahirap pa rin kung magkasalubong sila sa ngayon. Lalo na kung napagtanto ng grupo ni Zhao Chen na ang Ghost King Sutra at Ghost King Dan ay nahulog sa kamay ng ibang tao at si Huang Xiaolong ay tila ligtas na lumabas mula sa cultivation cave ng Ghost King, magagawa nilang i-connecta ang 2 at 2 ng magkasama. Kung sakaling lumabas ang balita, siya ay matatarget sa buong Bedlam Lands. Lakas. Kaagad na kailangan ni Huang Xiaolong na dagdagan ang kanyang lakas. Hindi alintana kung makakalaban niya ang isang sinaunang Saint Realm expert tulad ni Zhao Chen sa kanyang kasalukuyang pinakamataas na lakas ng late Xiantian 10th Order. Kahit nalaban sa ilang mid-First Order Saint Realm, ito ay malayo sa sapat. Wala siyang magagawa kung makakatagpo siya ng Second Order Saint Realm. Ang parehong kaisipan ay muling lumitaw sa puso ni Huang Xiaolong. Makapasok sa kaharian ng santo sa lalong madaling panahon. Hindi sa banggitin na mayroon lamang bahagyang higit sa 1 taon na natitira hanggang sa pagpili ng alagad ng mga deities Templar. Kinailangan niyang makapasok sa Saint Realm bago iyon, ang bawat onsa ng lakas ay mahalaga, pinapataas ang kanyang pagkakataong iligtas si Lilo. Tinuri ni Huang Xiaolong ang mga direksyon at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo patimog kasama ang higanteng multo na si Feng Yang nang walang tigil. Si Huang Xiaolong at ang higanting aswang na si Feng Yang ay lumipad ng 3 oras, dumaong sa isang tahimik at liblib na lambak. Iniwan ng higanting multo na si Feng Yang bilang isang pagbabantay sa labas, si Huang Xiaolong ay pumasok sa lambak, inilabas ang makajos na Mount Zumi at pumasok sa Zumi Temple. Kahit na alam niya na ang pagpino sa Ghost King's Ring ay magiging mahirap sa kasalukuyang lakas na ito, determinado si Huang Xiaolong na subukan itong muli. Hindi siya isang taong handang sumuko ng ganoon kadali. Hanggat kaya niyang pinuhin ang singsing at makuha ang Ghost King na si Dan sa loob, malaki ang tsansa niyang makapasok sa Saint Realm sa susunod na ilang buwan. Ang paglusot sa Saint Realm ay hindi makakamit sa pamamagitan lamang ng paglunok ng mga 10 o 100,000 taon na elixir, kung hindi, bakit may napakaraming half-saints na natigil sa yugtong iyon sa loob ng 100 taon o higit pa, na hindi makalusot sa manipis na hadlang na iyon.
At ang mga Divine Grade Spirit Pellets, gaya ng Ghost King Dan, ay lubhang kapakipakinabang sa pagtulong sa proseso ng pagpasok sa kaharian ng santo. Tinasabing ang Ghost King ay gumugol ng maraming taon at pagsisikap na pinuhin ang Ghost King na si Dan gamit ang higit sa 100 mahalagang elixir, lahat para sa kapakanan ng pagpasok sa God Realm. Inilabas ang Ghost King Ring, pinagmasdan sandali ni Huang Xiaolong ang singsing na lumulutang sa kanyang harapan, kumikinang sa malambot na lilang glow. Naka-cross-leg siya sa gitna ng Ten Buddha Formation, ganap na pinakawala ng enerhiya ng Budismo mula sa kanyang katawan, pagkatapos lamang ay maingat niyang pinatakbo ang kanyang battle chi, ipinasok ito sa ring sa pagtatangkang pinuhin ito. Tulad ng unang pagkakataon, sa sandaling ang battle chi ni Huang Xiaolong ay nakipag-ugnayan sa singsing, umalingaw-ngaw ang mga pongol ng masasamang espiritu at isang napakapangit na aura ng multo ang bumalot kay Huang Xiaolong. Sa pagkakataong ito, mas malakas pa ito kaysa dati. Ang matinding ghost aura ay sumalungat sa Buddhism energy sa loob ng templo na nagpapataas ng walang katapusang volley ng mga pagsabog na umalingaw-ngaw sa buong Zumi Temple. Makalipas ang ilang sandali, ang napakalaking ghost aura ay napigilan ng enerhiya ng Budismo sa loob ng Ten Buddha Formation. Gayunpaman, ang likod ni Huang Xiaolong ay nabasa ng malamig na pawis sa nakita. Buti na lang at naghanda siya ng maaga kung hindi ay mapahamak ang resulta, lalo na't mas malakas ang pangalawang ganti kaysa sa una. Malalim na kumunat ang mga kilay ni Huang Xiaolong. Dapat ba talagang sumuko na siya dito? Ilang sandali pa, itinuro ni Huang Xiaolong ang tunay na essence fire mula sa kanyang dantian, na bumubuo ng isang protection na hadlang sa kanyang katawan. Kasabay nito, pinasimulan niya ang Ten Buddha Formation, pinagsama ang Buddhism energy mula sa Array Formation sa kanyang sarili, na lumikha ng Vigor Barrier out ng Buddhism energy bago muling ipasok ang kanyang Battle Chi sa Ghost King Ring. Ganon din ang nangyari, katulad ng naunang 2 beses. Nang ipadala ni Huang Xiaolong ang kanyang battle chi sa ring, ang pagbabawal sa loob ay na-trigger, isang tumataas na aura ng multo ang mabilis na lumabas mula sa ring, bumangga sa enerhiya ng Budismo sa pangalawang pagkakataon. Sa maluwag na bulwagan, naganap ang isang pag-aagawan sa pagitan ng dumadagindong na aura ng multo at ng sagradong luminescence ng Buddha. Tumagal ng ilang oras bago nagawang sugpuin ng enerhiya ng Budismo ang ghost aura na mas matagal kaysa sa unang pagkakataon. Ang proseso ay paulit-ulit hanggang sa ikalimang pagtatangka ni Huang Xiaolong na pinuhin ang Ghost King Ring, ang aura ng multo sa loob ay biglang sumugod na parang walang katapusang rumaragas ang tsunami, na winasak ang Vigor Barrier na itinayo mula sa Ten Buddha Formation, diretsyong bumaril patungo kay Huang Xiaolong. Nang bumangga ito sa totoong Essence Fire Shield na nagninanga sa paligid ng Huang Xiaolong, nag-react ito na parang tubig na kumukulo, na puno ng itim na usok ang bulwagan ng templo. Nagtagal hanggang sa wakas, ang tunay na Essence Fire ay halos hindi nagtagumpay sa pagsunog ng lahat ng ghost aura na nakatutok sa kanya, ngunit ang mukha ni Huang Xiaolong ay namutla ng husto. Bagamat sinunog ng kanyang tunay na essence fire ang lahat ng ghost aura, sabay-sabay niyang hinihila ang tunay na essence sa kanyang dantian. Itinoon ng kanyang mga iniisip, isinagawa ni Huang Xiaolong ang kanyang ikatlong martial spirit ability, instant recovery. Kumalat ang may betik-betik na asul na mga ilaw simula sa kanyang mga paa, na ibinalik ang pagkapula sa kanyang mukha, ngunit tumagal ng ilang oras bago mabawi ang tunay na diwa sa kanyang dantian. Nang makabawi mula sa kanyang tunay na essence exhaustion, si Huang Xiaolong ay huminga ng malabo na chi mula sa kanyang bibig. Tinitigan niya ang Ghost King Ring sa harap niya at walang magawang bumantong hininga. Tila na umaasa sa kanyang kasalukuyang antas ng lakas, ito ay hindi sapat upang pinuhin ang Ghost King Ring, kahit na isinasaalang-alang ang tulong ng isang maagang Saint Realm Giant Ghost na multo na si Feng Yang, ang gawain ay may napakababang pagkakataon na magtagumpay. Isang liwanag ang kumikislap habang ang mga ideya ay mabilis na tumatakbo sa kanyang isipan. Pagkatapos, ang tanging pagpipilian ay ang maglakbay pabalik sa Duanren Empire. Sina Zhao Shu at Zhang Fo ay parehong high-level na Saint Realm. Sa tulong nila, mas mataas ang posibilidad ng pagpino ng Ghost King Ring, pag-iisip ni Huang Xiaolong. Nang makapagdesisyon si Huang Xiaolong, lumabas siya sa Zumi Temple at tinawag ang higanting multo na si Feng Yang.
Pareho silang umalis sa lambak, mabilis na tulan patungo sa Duanwen Empire. Para sa Black Demon City, pansamantalang hindi babalik si Huang Xiaolong. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang pinuhin ang Ghost King Ring upang mapino niya ang Ghost King Dan at makapasok sa Saint Realm. Pinilisan ng takbo, si Huang Xiaolong at ang higanting multo na si Feng Yang ay nakaalis sa teritoryo ng Ghost Domain sa loob ng 3 araw. Nakatagpo sila ng marami pang ibang multo na nilalang, ngunit lahat ay pinatay ni Huang Xiaolong at Feng Yang. Ang kanilang mga kaluluwang multo ay dinalisay ni Huang Xiaolong gamit ang Blood Pact Mandate. Kaya naman, sa oras na umalis si Huang Xiaolong sa Ghost Domain, ang kanyang lakas ay lalo pang lumakas, papalapit sa Half Saint. Pagkaraan ng 10 araw, narating ni Huang Xiaolong at Feng Yang ang hangganan ng Duanwen Empire. Nang makitang madilim na ang kalangitan, nagpasya siyang magpahinga muna sa maliit na bayan bago maglakbay muli. Di kalayuan dito ay ang Luotong Kingdom. Sumagi sa isip ni Huang Xiaolong ang pag-iisip nang dumating siya sa maliit na bayan na ito na tinatawag na Thousand Spring, malapit sa teritoryo ng Duanwen Empire. Kahariang Luotong. Nagtataka ako kung kumusta na si Lokay ngayon. 5 taon na ang nakalipas, malamang na umabant na ang lalaking iyon sa Hautian 8th Order. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Huang Xiaolong sa pag-iisip kay Lokay, malamang na umakyat na sa trono ang maliit na lalaking iyon ngayon. Hindi niya napigilan ang tumawa habang iniisip ang ekspresyon ni Lokay habang nakaupo siya sa trono ng Luotong Kingdom. Ang Luotong Kingdom ay nagtataglay ng maraming alaala ni Huang Xiaolong sa buhay na ito. Bagamat wala na ang Huang Clan Manor, sa puso ni Huang Xiaolong, ang Luotong Kingdom ay palaging kanyang panimulang lugar, isang bayan kung sabihin. Ang pinakamagandang alaala ng kanyang pagkabata ay ginugol doon. Tirichit *S. Sa oras na ito, sa loob ng Luotong Kingdom Palace, sa isang underground na pihitan, umalangaw-ngaw ang mga tunog ng letigo sa laman. Hehe, Lokay? Hindi ko ine-expect na magiging matigas ang ulo mo sa paghusga sa iyong malambot na anyo. Isang malamig na boses ang nagsalita. Tuwey. Darating ang araw na hiwain kita ng matandang aso at aipakin sa mga baboy. Isang galit na dagindong ang umalangaw-ngaw sa pihitan, at ito ay walang iba kundi ang boses ni Lokay. Sa loob ng pihitan, ang hitsura ni Lokay ay magulo, ang kanyang puting damit na may mantsa ng dugo, ang kanyang mga braso at binti ay nakadina sa isang makapal na halijing bakal. Nakatayo sa harap ni Lokay ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 328. Pumalik sa Luotong Kingdom. Ang kulay abong nakadamit na matandang lalaki ay may pasasalamat na tumingin sa mga sugat na puno ng dugo sa katawan ni Lokay, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, namumulaklak sa pagtawa, ngunit ito ay tila baluktot. Pump, may bibig ka, gusto mo akong tadteren, magkapira-piraso at aipakin ako sa mga baboy. Umaasa sa iyong kasalukuyang kalagayan. Puno ng panunuya ang boses ng matanda. Ang mga mata ni Lokay ay puno ng mga pulang ugat habang siya ay mabangis na kumikislap sa kabilang panig. Ang kanyang tono ay nanlalamig, matandang aso Hihuwei, matalino ka at papatayin mo ako ngayon. Ang nakagray na matandang lalaki, si Hihuwei, ay ngumisi, labis na nasisiyahan sa kanyang sarili. Huwag kang mag-alala, ipapakita namin sa iyo bukas sa plaza. Sa labas ng mga pintuan ng palasyo, at hayagang pinugutan ka ng ulo. Ito ang magiging huling gabi mong buhay, maglaan ng oras upang pahalagahan ang kalangitan sa gabi. Ang matandang lalaki na si Hihuwei ay tumingin sa maliit na frame na nagsisilbing bintana, na tumatawa, ito ay isang magandang gabi. Ang malabo na liwanag ng buwan ay sumikat sa selda ng pihitan sa pamamagitan ng maliit na siwang, na humihila ng malabong belo sa pihitan, na nagdagdag ng surreal na epekto. Sa oras na ito, may nagbukas ng pinto ng pihitan, isang binata na nakasuot ng brocade dragon na damit ang pumasok sa selda, na sinundan ng malapitan ng 4 na gwardya ng palasyo. Ang mga tampok ng mukha ng binatang ito ay may pagkakahawig kay Lokay.
Habang pinapanood ang binata na pumasok sa selda, tumindi ang nakamamatay na tingin sa mga mata ni Lokay. Kung ang mga mata ay maaaring pumatay, kung ang kanyang mga mata ay maaaring pumatay, kung gayon ang bagong dating na binata na ito ay maraming beses na nabahira ng laman ng 1,000,000 punyal. Pumasok ang binata ng hindi nababagabag kahit na napansin niya ang nag-aapoy na puot at pagpatay sa mga mata ni Lokay. Naglalakad patungo sa matanda na nakasuot ng kulay abong lalaki, binati niya, "Senior Brother He." Tumango lang si Hiwei. Noon lamang lumingon ang binata kay Lokay, nagsalita sa isang hiwalay na paraan, "Kuya, maayos ka na ba rito nitong mga nakaraang araw?" Tumingin siya sa paligid ng selda ng piitan, napansin ang iba't ibang mga instrumento sa pagpapahirap na nakatambak sa mga sulok, na natatakpan ng mga tuyong dugo at iba pang bagay, na nagmumula sa isang hindi malinaw na hindi kanais-nais na baho. "Kuya!" Napabalikwas si Lokay at tumawa ng mahinang tawa. Pulang dugo ang kanyang mga mata habang nakatitig sa binata, "Sino ang kuya mo?" "Lu Jing, sa tingin mo ay makakaakyat ka sa trono ng kaharian kasama ako sa labas." Ang binatang ito na may katulad na katangian kay Lokay ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Lu Jing. Tumawa si Lu Jing, "Ang iyong katayuan sa prinsipe ay binawi, ako ang prinsipe ng kaharian ng Luotong ngayon, sa loob ng ilang taon ay makakaakyat na ako sa trono. Pero sayang, hindi mo masasaksihan ang sandaling iyon." Kinawian niya ang apat na gwardya sa likod, ang isa sa kanila ay humakbang pasulong, na may paggalang na iniharap ang isang tiffin box sa harap ni Lu Jing. Pinuksan ni Lu Jing ang tiffin box at nakita ang ilang maliliit na pagkain sa loob, makulay, mabango, at mukhang masarap. Kasama ang mga pinggan sa gilid, may isang pitchel ng alak. Nagsalita si Lu Jing, "Huwag mong sabihing hindi ko ginampanan ang aking mga tungkulin bilang kapatid, ito ang lahat ng paborito mong pagkain at ang pinakamamahal mong snow moon wine. Ngunit muli, dapat mong malaman na ito ang iyong huling hapunan sa mundong ito." Tumingin si Lokay sa kanyang tinaguriang kapatid na si Lu Jing, "Kaya ang dapat kong pasalamatan sa halip." Si Lu Jing ay walang pakialam, "Hindi na kailangan ng pasasalamat, tayo ay tunay na magkapatid, hindi na kailangang maging magalang." Pagkatapos ay inutusan ni Lu Jing ang mga gwardya na nakatayo sa likuran niya, alisin siya. Magalang na sumagot ang parehong gwardya, lumapit kay Lokay at pinakawalan ng kandado sa kanyang mga tanikala. "Huwag mong isipin na tumakas, ito ay magliligtas sa iyo ng ilang hindi kinakailangang kapitan." Sinabi ni Lu Jing, "Ay enjoy mo lang ang iyong huling pagkain. Senior Kuya He, umalis na tayo." Dahil doon, umalis si Lu Jing, kasama ang mga bantay. Tinulyapan ni Hiwei si Lokay bago umalis sa selda ng piitan pagkatapos ni Lu Jing, isinara ang pinto sa likod niya. Nabitawan ng mga kamay at paa mula sa mga tanikala, bumagsak si Lokay sa sahig habang nakaupo. Nakatitig ng manhid sa pagkalat ng mga pinggan at alak sa harap ng kanyang mga mata. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan at isang malabo ang tumakip sa kanyang paningin, bumubulong, "Brother Xiaolong, parang hindi na tayo muling magkikita sa buhay na ito." Bilang prinsipe ng kaharian ng Luotong, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagsasanay, kaya wala siyang maraming mapagkakatiwalaang kaibigan sa paligid niya. Masasabing si Huang Xiaolong lang ang kanyang tunay na kaibigan. Dahan-dahan siyang naglakad, kinuha ang pitsyel ng alak at sumimsim ng malaking subo. Unti-unting kumupas ang gabi, binitiwan ang langit sa sikat ng araw sa umaga. Sa loob ng isang inn sa Thousand Spring Town, ang sikat ng araw sa umaga ay damaloy sa silid sa pamamagitan ng bintana, bumagsak sa katawan ni Huang Xiaolong. Lumapit si Huang Xiaolong sa bintana, huminga ng malalim sa presko na hangin sa umaga, lumawak. Ilang sandali pa ay lumabas na siya ng kwarto. Naghihintay na ang higanting multo na si Feng Yang sa labas ng silid ni Huang Xiaolong, sumasaludo nang makita niya si Huang Xiaolong na papalabas ng silid. "Tara na," sabi ni Huang Xiaolong. Sa pag-aayos ng bayad para sa tirahan, si Huang Xiaolong at ang higanteng aswang na si Feng Yang ay umalis sa maliit na Thousand Spring Town, mabilis na lumipad patungo sa direksyon ng Luotong Kingdom.
Dahil malapit siya, nagpa siya si Huang Xiaolong na maglakbay ng mabilis sa kaharian ng Luotong upang bisitahin ang lalaking iyon, si Lo Kai. Hindi niya nakita si Lo Kai sa loob ng maraming taon. Ang sikat ng araw ay nagniningning. Bagamat mabilis na lumilipad sina Huang Xiaolong at Feng Yang, hindi nila napukaw ang atensyon ng sinuman. Sa kanilang antas ng lakas, kahit na ang pinakamataas na late Tian 10th Order ay hindi mahawakan ang gilid ng kanilang mga anino, hindi pa banggitin ang mga nasa mababang cultivation. Lalong imposibleng makita sila ng mga karaniwang tao. Sa isang maliit na kaharian, gaya ng Luotong, na binabaliwala ang mga mid-level na Tian warriors, kahit na ang early level na Tian warriors ay mahirap mahanap. Si Huang Xiaolong at ang higanting aswang na si Feng Yang ay lumipad sa buong daan, dumaan sa mga hangganan upang marating ang gilid ng lupain ng kaharian ng Luotong. Pagpasok sa Luotong Kingdom, puminto muna si Huang Xiaolong kung saan nakatayo ang Huang Clan Manor. Noong taong iyon, ang Huang Clan Manor ay binunot ng Big Sword Sect ng Baolong Kingdom. Ngayon, ang lugar ay walang laman at inabandona. Ang mga tinutubuan na damo ay kinuha ang lugar sa gitna ng mga gumuhong pader at mga guho. Karamihan sa mga gusali ay gumuho sa lumaki. Nakatayo sa hangin habang tinitingnan ang pagkawasak ng isang dating napakalaking asyenda, hinagpis ni Huang Xiaolong sa kanyang puso. Sa isang kisap mata, nagpakita siya sa maliit na patio kung saan siya nakatira noon. Sa maliit na bakuran, nandoon pa rin ang punong iyon, at sa isang sulok, may bahagyang gumuho na malaking bato. Nang makita ang maliliit na handprints dito, hindi napigilan ni Huang Xiaolong ang mapangiti na maalala kung paano niya sinubukan ang kanyang lakas gamit ang batong-batong iyon sa tuwing magkakaroon siya ng maliit na tagumpay sa cultivation. Ang mga tatak ng kamay na iyon ay iniwan niya sa mga taong iyon. Naglalakad papunta sa kanyang silid, itinulak ni Huang Xiaolong ang pinto, sumayaw ang makapal na alikabok sa hangin. Pag-slide ng isang daliri sa frame ng kanyang kama, isang pulgadang makapal na alikabok ang dumahikit sa kanyang daliri. Well, oras na para kumuha ng ilang tao para ayusin ang Huang Clan Manor. Naisip ni Huang Xiaolong. Noong taong iyon, upang maiwasan ang mga tao mula sa Big Sword Sect, inilayo niya ang kanyang mga magulang at kapatid sa Huang Clan Manor. Pagkatapos, upang maiwasan ang Deities Templar, inilipat niya silang muli sa Duanren Empire Imperial City. Sa hinaharap, pagkatapos niyang sirain ang Deities Templar, magpapadala siya ng isang tao upang ayusin ang manor. Alam ni Huang Xiaolong na lagi nang namimiss ng kanyang mga magulang ang lugar na ito. Halika na. Sabi ni Huang Xiaolong habang naglalakad palabas ng silid, iniwan ang Huang Clan Manor, patungo sa Luotong Royal City. Makalipas ang ilang oras, pareho silang nakarating sa Luotong Royal City. Noong nakaraan, kailangan ni Huang Xiaolong ng ilang buwan upang marating ang Luotong Royal City mula sa Huang Clan Manor, ngunit ngayon, ilang oras na lang. Nakatayo sa harap ng mga tarangkahan ng Luotong Royal City, pinagmamasdan ang mga karaniwang tao na dumarating at umaalis, isa pang alon ng nostalgia ang dumaan kay Huang Xiaolong. Puminto lamang sa pinakamaikling sandali, pumasok siya sa lungsod kasama ang higanting multo na si Feng Yang. Gayunpaman, ang 4 na metrong tangkad ng higanting multo na si Feng Yang, kahit na nakatago ng husto ang kanyang aura ng multo ay natakot pa rin sa mga karaniwang paksa sa Royal City, lahat ay kumari pa ng takbo palayo o sa gilid, na nagbigay daan kay Huang Xiaolong at higanting multo Feng Yang. Hindi alintana ni Huang Xiaolong ang kaguluhan, naglalakad ng walang layunin sa mga lansangan, nang bigla siyang huminto. Hindi kalayuan sa kanya ang Delicious Restaurant. Hindi masama ang lasa ng Snow Moon Wine ng Delicious Restaurant. Kaya naman, ang nangungunang higanting multo na si Feng Yang, si Huang Xiaolong ay pumasok sa restaurant. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 329. Hindi mailigtas. Si Huang Xiaolong at ang higanting multo na si Feng Yang ay umakyat sa unang palapag nang makapasok sa restaurant, ngunit hindi niya inaasahan na makakatakas siya sa boss ng restaurant nang tumuntong siya sa ikalawang palapag.
Nang makita si Huang Xiaolong, nanlaki ang mga mata ng amo sa laki ng kamao, tuwang-tuwa siya na may panginginig sa kanyang boses, ikaw si Young Noble Huang. Bagamat maraming taon na ang lumipas mula noong umalis si Huang Xiaolong sa Luotong Royal City, at tulad ng maraming taon mula nang bumisita siya sa Delicious Restaurant, nakilala pa rin ng boss si Huang Xiaolong sa isang sulyap. Maaaring makalimutan niya ang iba, ngunit hindi si Huang Xiaolong. Si Huang Xiaolong ay isang taong kumakatawan sa Luotong Kingdom sa Imperial City Battle ng Duanren Empire, ang maalamat na figure na nanalo sa unang pwesto, paano niya makakalimutan? Noong taong iyon, nanalo si Huang Xiaolong sa Duanren Imperial City Battle, nang ibalik ang balita sa Luotong Kingdom, ang mga pagdiriwang ay idinaos sa buong kaharian. Nagdaos si Haring Luzi ng 3 araw na kapistahan ng pagdiriwang nang ipahayag niya ang maluwalhating tagumpay. Bukod dito, alam na alam ng boss na si Huang Xiaolong ay isang tao na kahit ang nag-iisang marshal ng Luotong Kingdom, si Marshal Hao Tian ay iginagalang. Pinagmamasdan ang ekspresyon ng boss ng restaurant, ngumiti si Huang Xiaolong at bahagyang tumango, hindi niya inaasahan na maaalala siya ng boss pagkatapos ng maraming taon. Nang makitang inamin ni Huang Xiaolong ang kanyang pagkakakilanlan, mas naging masigasig ang amo, halos lumuhad at yumuko para saludo kay Huang Xiaolong. Madaling pinigilan ni Huang Xiaolong ang pagkilos ng amo, iniunat ang kanyang kaliwang kamay, na nagpapahiwatig sa kanya na tumayo habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanya at pagkatapos ay makahulugan ang paligid. Sa pagmamasid sa mga kilos ni Huang Xiaolong, agad na naunawaan ng boss ng restaurant na ayaw ni Huang Xiaolong na malaman ng iba ang kanyang presensya. Noon lang siya nagmadali sa isang kinatatayuan, ngunit kahit na ganoon, ang kanyang kilos ay lubos na gumagalang, ang anggulo ng kanyang baywang ay malamang na lumampas sa 70 degree. Personal niyang dinala si Huang Xiaolong sa isang liblib na seksyon at kinuha ang mga utos ni Huang Xiaolong. Napansin ng ibang mga customer ang pagiging complacent ng boss ng restaurant bago si Huang Xiaolong, karamihan ay nagulat at na-curious. Ilang sandali pa, magalang na nagdahilan ang amo. Habang naghihintay na dumating ang mga pagkain, ang biglaang malakas na kaguluhan sa mga lansangan ay nakakuha ng atensyon ni Huang Xiaolong. Tumingin si Huang Xiaolong sa labas sa bintana ng restaurant at nakita ang mga karaniwang paksa na gumagalaw sa maliliit at malalaking grupo na patungo sa isang direksyon. Sa oras na ito, nakarating sa kanyang pandinig ang mga talakayan sa mga mesang malapit. Kumain ka na, pagkatapos nating kumain ay nagmamadali tayong pumunta sa plaza sa tapat ng pintuan ng palasyo para manood ng magandang palabas. Sabi ng isang customer. Talagang kakaiba ang buhay, sinong mag-aakala na, bilang isang prinsipe, si Lukay ay magiging napakalungkot. Nagkomento ang isa pang tao. Lukay. Natigilan si Huang Xiaolong nang marinig ang pangalan ni Lukay na binanggit. Anong nangyayari? Young Noble Huang, narito na ang iyong mga pagkain. Sa puntong ito, bumalik ang boss ng restaurant, personal na dinala kay Huang Xiaolong ang kanyang mga pagkain. Habang isa-isang inilalagay ang mga plato sa mesa ni Huang Xiaolong, nagtanong si Huang Xiaolong tungkol kay Lukay, tungkol saan ba iyon? Natagalan ng isang segundo ang pagkilos ng boss ng restaurant, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nalaman ng maraming tao sa Royal City na sina Huang Xiaolong at Prinsipe Lukay ay matalik na magkaibigan noong araw, kaya alam din niya. Magsalita ka. Lumubog ang mukha ni Huang Xiaolong, naglabas ng malakas na momentum na bumalot sa buong restaurant. Ang maingay na restaurant ay agad na nahulog sa isang patay na katahimikan, ang mga customer sa paligid ay napuno ng pangamba. Samantalang ang boss ng restaurant ay natakot kaya napaluhod siya, Huang, Young Noble Huang. Mapupulang mukha at malamig na pawis, tumingin siya kay Huang Xiaolong nang may pagtataka. Habang pinapanood ang reaksyon ng boss ng restaurant, pinagsama-sama ni Huang Xiaolong ang nakakatakot na pressure na pinakawalan niya, bahagyang inayos ang kanyang ekspresyon habang sinabi niya, una, tumayo ka. Hindi nang ahas na magantala, ang boss ng restaurant ay nagmamadaling tumayo, magalang na ikinwento ang bagay mula sa simula kay Huang Xiaolong sa nanginginig na boses. Habang mas nakikinig si Huang Xiaolong, mas naging malungkot ang ekspresyon ng kanyang mukha.
Hanggang sa huli, napansin ng boss ng restaurant ang mga maiinit na pagkaing inihain niya kanina na may singaw na kumukulot pa rin ay natatakpan na ng mga patong-patong na puting yelo. Nasa tuktok sila ng tagsibol, saan nanggaling ang yelong ito. Matapos sabihin ang bagay na iyon, naramdaman ng boss ng restaurant na natuyo at nangangati ang kanyang lalamunan habang nakatayo siya roon, hindi nangangahas na kumilos. Sa madaling salita, ang nakababatang kapatid ni Lukay, si Lujing, upang agawin ang trono ng kaharian, ay sumali sa isang sekta na tinawag ang kanilang sarili na Wind God Cult, sumasamba sa sect leader bilang master, na nakikipagtulungan sa isang pagsasabuatan. Kinokontrol si Haring Luzi, pinilit nila siyang talikuran ng pagiging prinsipe ni Lukay at itapon siya sa piitan. Inihayag pa nila na dadalhin si Lukay sa plaza sa tapat ng mga pintuan ng palasyo para sa pampublikong pagpugot ng ulo. Ilang oras bago ang execution. Ilang sandali ng katahimikan, tumingin si Huang Xiaolong sa boss ng restaurant. Ang boss ng restaurant ay tumingin sa langit sa labas, sumagot, mga 1 oras. 1 oras. Tumayo si Huang Xiaolong, naghahanda na umalis kasama ang higanting multo na si Feng Yang. Hulaan kung ano ang gustong gawin ni Huang Xiaolong, buong tapang na pumasok ang boss ng restaurant, Young Noble Huang, alam kong gusto mong iligtas si Prinsipe Lukay, ngunit sa inyong dalawa lang, imposibleng makayanan ang 10,000 gwardiya ng palasyo. Sa oras na iyon, hindi ka lang mabibigo na iligtas si Prinsipe Lukay, baka mawalan ka pa ng buhay sa sugal na ito. Noong taong iyon, nang ilipat ni Huang Xiaolong ang kanyang pamilya sa Duanren Imperial City, pumunta rin si Marshal Hao Tian, kasunod ng Huang family. Kaya, wala nang reinforcement si Huang Xiaolong sa Luotong Royal City. Kung plano niyang iligtas si Prinsipe Lukay ng dalawa lang, sa opinyon ng boss ng restaurant, isa itong walang pag-asa, kahit na si Huang Xiaolong ang kampyon ng Duanren Imperial City Battle at nakalusot na sa Xiantian. Tumingin si Huang Xiaolong sa boss ng restaurant at ngumiti, mawala ng buhay sa sugal na ito. Hindi siya nagalit dahil naiintindihan niya na pinaalalahanan siya ng boss ng restaurant dahil sa magandang intensyon. Nang makitang walang pakialam si Huang Xiaolong tungkol sa bagay na iyon, naging solemne siya, at binigyang diin, oo, alam ko na ang Young Noble Huang ay nakalusot sa Xiantian Realm, ngunit maliban sa maraming gwardya ng palasyo, narinig ko na ang taong responsable para sa ang pagbabantay kay Prinsipe Lukay ay isang Ruroklate Xiantian Second Order expert. Tiklate Xiantian Second Order. Napatulala si Huang Xiaolong. Ang isang maliit na kaharian tulad ng Luotong Kingdom ay may Tiklate Xiantian Second Order. Seryosong tumango ang boss ng restaurant, tama. Isang eksperto mula sa Wind God Cult, ang panganay na senior brother ni Lu Jing na pinangalan ng He Hui. Kaya, isang tao mula sa Wind God Cult, si Huang Xiaolong ay nag-isip, ngunit saan nagmula ang Wind God Cult na ito? Kahit ang boss ng restaurant ay hindi alam. Kahit saang butas sila lumabas, nakatadhana na ang Wind God Cult ay mawawasak. Panatilihing mainitin ang mga pinggan, pagkatapos kong iligtas ang aking kapatid, sasama ako sa kanya sa pag-inom. Natatawang sabi ni Huang Xiaolong sa boss ng restaurant, casual na itinuro ng isang daliri ang mesa ng pagkain. Natahimik sandali ang boss ng restaurant bago niya naintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Huang Xiaolong, nawala sa kanyang paningin ang mga silhouette ni Huang Xiaolong at giant ghost Feng Yang. Kulat na tumingin ang boss ng restaurant sa lugar kung saan nakatayo kanina si Huang Xiaolong at ang higanteng lalaki, ngayon ay walang laman at maaliwalas. Lumipas ang mahabang panahon bago siya umiling, mamulong sa sarili, sana pagpalain ng langit ang Young Noble Huang para makatakas siya sa kapahamakan na ito. Hindi niya akalain na si Huang Xiaolong at ang kanyang kaibigan ay may pagkakataong iligtas si Lukay. Sa oras na ito, dahan-dahang bumukas ang mga pangunahing pinto ng palasyo. Si Lukay, na ang kanyang 4 na paa ay nakakidena pababa sa isang halijing bakal, na sinamahan palabas ng isang grupo ng mga gwardya ng palasyo, hanggang sa square center. Ang mga linya ng mga gwardya ng palasyo ay mahigpit na hamarang sa paligid ng parisukat. Ang mga karaniwang dumarating upang manood ng isang masiglang palabas ay nagsisiksikan sa plaza na may kalayuan, nagtuturo ng mga daliri at nanginginig ang ulo, ang ilan ay naaawa, ang ilan ay natuwa. Tawag.
I-prick, i-click, I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 330. God-killing feast. Pinandilatan ni Hiwei si Lokay sa gitna ng plaza at tumahol, nakaluhod ka. Tumayo si Lokay, malamig na nakatingin sa matanda. Sa pagmamasid sa katigasan ng ulo ni Lokay, si Hiwei ay tumawa sa halip, itinaas ang kanyang paa at sinipa ang likod ng mga tuhod ni Lokay na kasing bilis ng kidlat. Lumuhad ang mga tuhod ni Lokay at napaluhod siya. Sa tingin mo ba ikaw pa rin ang prinsipe ng Luotong Kingdom? Tinuya ni Hiwei, ngayon, ikaw ay isang preso sa death row na naghihintay na pugutan ng ulo, isang preso lang. Itinaas ni Lokay ang kanyang ulo, ang mga mata ay may kulay sa dugong nanunood sa Hiwei. Nang makita ito, kinampis ni Hiwei ang mukha ni Lokay nang walang pag-aalinlangan, na nag-iwan ng hilaw na 5 fingerprint sa pisngi ni Lokay. Pumagsak ang kanyang ulo sa gilid, na puno ng dugo ang kanyang bibig. Mula sa malayo, ang mga karaniwang tao ay nabalisa at nagalit. Bahagyang nakasimangot si Lu Jing habang nakatayo sa itinayo na entablado, na nagsasabing, "Senior brother he, it's good enough." Kung tutuusin, kapatid niya si Lokay. "Kuya, magsalita ka, mayroon ka bang huling mga salita?" Tumingin si Lu Jing kay Lokay, lumuhad sa gitna ng plaza, nagtanong sa paraang mapagkunwari. Tumangala si Lokay, isang maliit na nakakabawas ng ngiti ang tumaas sa gilid ng kanyang bibig habang nakatitig siya sa kanyang nakababatang kapatid, "Huwag mong patayin ang aking ina." Kahit magkapatid sila, isinilang sila sa magkaibang ina. Umiling si Lu Jing, "Baguhin mo ang iyong kahilingan." Napakalinaw ng kanyang kahulugan. Kapag namatay na si Lokay, kailangan ding mamatay ang kanyang ina, lahat ng posibilidad ay dapat mabunot. Pumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Lokay nang walang paabi. "Junior brother, oras na." Idinagdag ni Hiwei, iniutos ni Master na walang anumang sakuna. Ang huling pangungusap ay naglalaman ng isang pahiwatig ng paalala. Hindi nasisiyahan si Lu Jing, sa huli, wala siyang sinabi, tumango lang siya. Lumapit si Hiwei, na itinaas ang kanyang boses, maghanda para sa pagbitay. Ang Verdugo, na nakahanda sa gilid, ay lumapit kay Lokay, ngunit bago siya lumapit kay Lokay, ang kanyang katawan ay nanlamig saglit at biglang bumagsak sa lupa. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay tumama sa lahat. Anong nangyayari? Tumalon si Lu Jing mula sa kanyang upuan. Pinagmasdan ni Hiwei ang nakapaligid na mga tao, huminga ng masama, may gustong mangagaw ng mga tao mula sa execution. Tumalon siya sa himpapawid, lumapag sa tabi ng patay na Verdugo, ngunit ang ikinagulat niya ay hindi niya mahanap ang sanhi ng kamatayan. Walang anumang sugat sa katawan ng Verdugo. Biglang tumahimik ang maingay na mga tao, lahat sila ay napalingon sa isang tiyak na direksyon kung saan ang isang itim na buhok na binata at isang 4 na metrong matangkad na higanteng lalaki na nakabalot ng itim na balabal ay dahan-dahang naglalakad patungo sa square center. Tina Hiwei at Lu Jing ay hindi maiwasang lumingon din. Nang makita ni Lokay ang mukha ng binata, nanginginig ang kanyang katawan, nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala, isang kagalakan ang lumabas sa kanyang puso at maging ang kanyang mga labi ay nanginginig. Habang si Huang Xiaolong at ang higanting aswang na si Feng Yang ay sumulong, ang karamihan ay nagbukas ng isang maliit na pwesto para sa kanila. Ang mga gwardya ng palasyo na hamarang sa paligid ay sumigaw ng babala, sinenyasan ng mga gwardya na patayin ang dalawang lumabag sa lugar, ngunit ang nakakagulat, bago ang mga gwardya ng palasyo ay humakbang ng higit sa 10 hakbang, ang kanilang mga katawan ay itinulak pabalik ng walang dahilan, gaano man sila karami. Pataas. Sa pagsaksi sa eksenang ito, lahat ng mga karaniwang tao sa plaza ay natulala, ang mga mata ay mas malaki kaysa sa laki ng gintong barya. Malinaw nilang nakita na wala ni isa sa dalawang tao ang gumawa ng anumang pag-atake. Bahagyang kumunat ang mga kilay ni Hiwei dahil hindi rin niya nakitang kumikilos ang dalawa. O dapat niyang sabihin, sa kanyang paningin, hindi niya matukoy ang pag-atake ng dalawang taong ito. Ngunit pagkatapos ay umiling siya, iniisip na ang posibilidad ay masyadong walang katotohanan.
Ayon sa kanyang kaalaman, sa maliit na luotong kingdom na ito, walang Siantian Third Order. Ang pinakamalakas na cultivation ay isang Mid-Siantian Second Order lamang. Huang Xiaolong at Feng Yang sa wakas ay dumating sa yugto ng pagpapatupad. Tumayo si Lu Kai, puno ng pananabik na nakatingin kay Huang Xiaolong. Nakatingin lang sila sa isa't isa ng ganoon. Kuya, late na ako. Unang nagsalita si Huang Xiaolong. Umiling si Lu Kai, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, hindi sigurado kung luha ba iyon ng saya o kalungkutan. Hindi niya akalain na si Huang Xiaolong ay lilito dito, hindi ba ang sulat ni Hao Tian ilang buwan na ang nakalipas ay nagsabi na si Huang Xiaolong ay naglakbay sa Bedlam Lands. Narinig kong binanggit ni Marshal Hao Tian ilang buwan na ang nakalipas na pumunta ka sa Bedlam Lands. Tanong ni Lu Kai. Umisi si Huang Xiaolong, nanatili ako doon ng ilang oras. Kakabalik lang, and on the way, naisipan kong makipag-inuman sa iyo. Uminom ka. Natawa si Lu Kai habang lumuluha, maaari ko bang itanong, sa Bedlam Lands, marami ba ang mga kagandahan? Si Huang Xiaolong ay natigilan, hindi nakapagsalita, ang lalaking ito ay halos maputol ang kanyang ulo, at ngayon siya ay nakatayo doon at nagtatanong tungkol sa mga kagandahan. Isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang usapan, uminom ka ng alak. Mga kagandahan. Kapag napunta ka sa impyerno, maaari kang magsama muli doon at magsaya sa iyong sarili. Boses iyon ni Hihui. Nag-aapoy ang puso ni Hihui. Ang dalawang taong ito ay pumasok sa execution stage ngunit nang ahas silang tumayo doon at walang ginagawa, hindi nila siya inilalagay sa kanilang mga mata. Nagmarcha siya patungo kay Huang Xiaolong at higanting multo na si Feng Yang, ang labanan ng Qi apoy ay sumabog mula sa kanyang katawan, na naglalabas ng nakakatakot na kapaligiran. Sumikip ang puso ni Lu Kai, mabilis na tumingin kay Huang Xiaolong, Kuya, ang matandang fogey na ito ay isang Peak-Late Siantian Second Order, may tiwala ka ba? Bagamat naiintindihan niya si Huang Xiaolong, alam niyang ang kapatid niyang ito ay hindi gagawa ng mga bagay na hindi niya maintindihan, nag-aalala pa rin si Lu Kai. Pagkatapos ng lahat, nang umalis si Huang Xiaolong sa Luotong Kingdom, hindi pa niya nalalampasan ang Siantian Realm. Nagkibit balikat si Huang Xiaolong, ano sa tingin mo? Nang marinig ito, napahinga si Lu Kai, ganap na panatag. Narinig ni Hiwei ang mga salita ni Huang Xiaolong at pinandilatan niya ito, vainglorious magyabang. Little brat, gusto kong makita kung anong kakayahan ang mayroon ka para iligtas ang mga tao mula sa ilalim ng aking relo. Naghanda si Hiwei sa pag-atake sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Gayunpaman, sa parehong oras, sa gitna ng karamihan, may biglang sumigaw ng malakas, ang isang iyon ay parang Huang Xiaolong! Huang Xiaolong! Huang Xiaolong. Ilang taon na ang nakalipas, ang parehong Huang Xiaolong na nagdala ng kaluwalhatian sa ating Luotong Kingdom na nanalo sa unang pwesto sa Duanren Imperial City Battle. Oo, siya iyon. Huang Xiaolong. Ang maalamat na henyo ng ating Luotong Kingdom. Napukaw ang pananabik ng mga tao, lumakas ang mga boses sa paligid, sabay-sabay na nagsasalita at sumisigaw ang lahat, naging uso. Kawakas, may nakakilala kay Huang Xiaolong. Kumalat ang balita, 1 hanggang 10, 10 hanggang 100. Natigilan si Hihui noong una, bago ito naging malamig na pagngisi, ang numero 1 ng Duanren Imperial City Battle ilang taon na ang nakakaraan. Hindi katakatakang napaka-arrogant mo, ngunit sa palagay mo, ang pagkapanalo sa anumang numero 1 ng Imperial City ay ginagawa kang hindi magagapi sa mundo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo na mayroong langit sa kabila ng langit, mga bundok sa kabila ng mga bundok. Sa pamamagitan nito, tinutukan ni Hihui ng suntok si Huang Xiaolong, imprint ng kamao ang bumasag sa hangin, nasira ang daloy ng hangin, at espasyo. Papatay ng Diyos na kamao. Sumigaw si Hihui na parang sa ilalim ng kanyang kamao, kahit ang Diyos ay lilipulin. Si Huang Xiaolong ay kalmado gaya ng dati na pinapanood ang kabilang panig na paparating sa kanya, nakatayo roon, naghihintay, hindi kumikibo, na parang wala siyang balak na labanan. Kinabahan si Lu Kai nang makita niya ang higanteng lalaki, sa tabi ni Huang Xiaolong na umabot.
Sa isang tapik at nakakatakot na sigaw, natamaan si Hiwei na nakaimbed sa square floor. Napaawang ang bibig ni Lokay sa pagkabigla, nakadikit sa panga, halos lumuwa ang mga eyeballs nito habang nakatingin sa kalahating nakabaon na katawan ni Hiwei. Ang mga tao na nasa sabik dahil sa hitsura ni Huang Xiaolong ay tumahimik din. Kasama si Lu Jing at ang mga nakapaligid na gwardya ng palasyo. Hindi pinapansin ang mga ekspresyon sa paligid niya, dahan-dahang lumapit si Huang Xiaolong kay Hiwei. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode. Nang hindi magagapi. Dito sa ating channel. Kwentong nobela.